Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 286. Magsaliksik para sa kayamanan. Sa lugar kung saan nagsalubong ang dalawang kalye, nakatayo ang isang napakalaking gusali, na laging nababalutan ng malabong halimuyak na parang tableta ng gamot. Sa itaas ng matayog na pangunahing pinto ay isang plaque na may The Alchemist Association, tatlong sinaunang mukhang mag-agarang malalaking salita. Kumislap ito ng maputlang pilak na kumikinang na naging dahilan upang hindi sinasadyang ibinato ng mga dumaraan ang isang magalang na tingin. Bilang punong tanggapan ng Giama Empire Alchemist Association, maging ang emperador ay kailangang maging mahinhin at magalang pagdating sa lugar na ito. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong naninirahan sa loob ng gusaling ito ay maaaring lumikha ng isang puwersa na sapat na upang niyanig ang buong imperyo. Sila ay kabilang sa pinakaiginagalang na hanapbuhay sa buong kontinente ng Dauchi. Sa malaking pinto ng Alchemist Association, maraming mga alchemist na kadalasang bihirang makita ang papasok na nagmamadaling yabag. Ang kanilang mga katawan ay may iba't ibang kulay na alchemist robe na ipinagmamalaking kumakatawan sa kanilang tier. Nakatayo sa tabi ng malaking pinto, itinaas ni Xiaoyan ang kanyang ulo upang tingnan ang napakadakila at kahangahangang mukhang Alchemist Association Headquarters. Hindi niya maiwasang purihin at iiling-iling. Ang gayong kahangahangang presensya ay talagang tumutugma sa posisyon nito bilang pinuno ng dragon para sa mga alchemist sa Giama Empire. Pinaplano mo bang sumali sa Alchemist Grand Meeting? Si Hai Bodong, na tumabi kay Xiaoyan ay nagtaas ng ulo at tumingin din sa Alchemist Association na mas masikip at mas masigla kaysa karaniwan bago itinagilid ang kanyang ulo habang nagtatanong. Titingnan natin. Kung may reward na makakapagpakilo sa akin, maaari akong sumali. Kung wala. Nang sabihin ni Xiaoyan sa puntong ito, ikanaway niya ang kanyang kamay. Maliwanag, kung walang gantimpala na nagpakilos sa kanya, natural na ayaw niyang masangkot sa mahirap na bagay na ito. Kayo na ang bahala. Ang ganitong klaseng grand meeting ay isang kaganapan na kailangang-kailangan para sa inyong mga alchemist. Maraming mga alchemist mula sa ibang bansa ang nagmadali din. Tumanggo si Hai Bodong. Pagkatapos ay tinapik niya ang mga balikat ni Xiaoyan at sinabing, dahil ganito ito, dapat kang pumasok mag-isa. Gusto kong ayusin ang ilang mga bagay at makilala ang ilang matandang kakilala. Pupunta ka sa Primer Clan, tama ba? Sumulyap si Xiaoyan kay Hai Bodong at tumawa. Ngumiti si Hai Bodong ngunit hindi direktang tumugon. Kinawayan niya ang kamay kay Xiaoyan bago tumalikod at dahan-daang naglakad sa kalye sa kaliwang bahagi. Tinitigan ang matandang likod na dahan-daang hinihigop sa daloy ng tao, mahinang bamulong si Xiaoyan. Mukhang may malalim siyang relasyon sa Primer Clan. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, bahagyang umiling si Xiaoyan. Itinapon niya ang lahat ng mga tanong na ito sa kanyang isipan. Hindi alintana kung may lumang relasyon si Hai Bodong sa Primer Clan, wala itong kinalaman sa kanya. Muling tinitigan ni Xiaoyan ang paalang na signboard na may sinaunang aura bago itinaas ang kanyang mga paa at tumulak sa Alchemist Association. Ang kasalukuyang Xiaoyan ay mayroon pa ring eye silk mask na nakatikip sa kanyang mukha at nakasuot siya ng Tier 2 Alchemist Occupational Robe. Ang kanyang ordinaryong ugali ay napaka hindi mahalata. Pagpasok sa pangunahing pasukan ng Alchemist Association, isang masaganang pabango ng tableta ang bumungad sa kanyang harapan. Ang halimuyak ay nagdulot ng mga tao na hindi sinasadyang makalanghap ng hininga at sa isang nakakapreskong pakiramdam ay iangat nila ang kanilang mga mata upang tingnan ang kanilang paligid. Napakalawak ng loob ng Alchemist Association. Ito ay halos nahahati sa tatlong lugar, ang silangan, timog at kanluran. Sa silangang bahagi ng malaking bulwagan, mayroong maraming mga square counter na maayos na ginawa gamit ang malalaking halaga ng berdeng granite. Ang ilang mga alchemist na nakasuot ng mahabang damit ay nakaupo sa likod ng mga counter na ito habang maraming iba't ibang uri ng mga sangkap na panggamot, mga bote ng jade, mga scroll, at iba pa, ay inilagay sa ibabaw ng mga counter na ito. Kung titingnan ang hitsura, tila ito ay kabilang sa rehiyon para sa pangangalakal at lugar upang magsaliksik para sa kayamanan. Ang katimugang bahagi ng malaking bulwagan, sa kabilang banda, ay may napakaraming mga kaldero na nasusunog.
Ang ilang mga alchemist ay nasa likod ng mga kaldero, na kinokontrol ang apoy na may seryosong mga ekspresyon. Ganap na nakapaligid sa kanila ang ilang low-tier alchemist. Habang nagtuturo sila ng iba't ibang mga bagay sa isa't isa, marahan nilang ipinagpapalitan ang kanilang karanasan sa pagdadalisay. Ang kanlurang bahagi ng bulwagan ay walang alinlangan na mas tahimik kumpara sa iba pang dalawang panig. Sa aisle, may mga nakabantay pa nga. Lumilitaw na ang mga alchemist lamang na nakarating sa isang tiyak na antas ay may mga kwalifikasyon para makapasok. Kapag dumaan paminsan-minsan ang ilang low-tier alchemist, ibinabato nila ang isang magalang at naiinggit na tingin. Nakatayo sa pasukan, pinanood ni Xiaoyan ang malaking bulwagan na puno ng masiglang enerhiya. Hindi niya maiwasang manood ng medyo katangahan. Maya-maya pa, unti-unti siyang gumaling at umiling na may mapait na ngiti. Dahan-daang pumasok si Xiaoyan sa bulwagan. Lumibot ang tingin niya sa buong paligid. Pagkatapos mag-alinlangan saglit, itinaas niya ang kanyang paa at nagtungo sa lugar ng kalakalan at pagsisiyasat ng kayamanan. Sa karanasan ng aksidenteng pag-score ng vacuum pump daw skill pabalik sa Wutan City, siya ay labis na interesadong maghanap ng nakatagong kayamanan sa napakalawak na tambakan. Pagkatapos maglakad papunta sa silangang lugar, dahan-daang naglakad si Xiaoyan sa harap ng mga square counter na nakalagay sa paligid. Ang kanyang titig ay naglalaman ng pag-uusisa habang tinitimbang niya ang maraming pambihirang sangkap na panggamot na ito at iba pang bagay na hindi pa niya nakita noon. Bagamat ang lugar na ito ay pinangalanan bilang isang lugar ng pangangalakal at pagsisiyasat ng kayamanan, ang mga taong nagtitinda dito ay hindi sumigaw ng malakas tulad ng mga may-ari ng tindahan sa mga palengke. Nakaupo silang lahat sa kani-kanilang mga upuan sa tahimik na paraan. Paminsan-minsan, sumulyap ang kanilang mga tingin sa mga taong nakatayo sa harap ng kanilang counter. Kung naramdaman nila na ang kabilang partido ay maaaring magkaroon ng ilang pang-ekonomiyang pundasyon, ang ilan sa mga alchemist na nagbebenta ay tatayo at makipag-usap sa kanila. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay tamad pa ring bumalik sa kanilang mga upuan. Ang ganitong uri ng kalmado at tamad na paraan ay ganap na hindi mukhang isang mangangalakal na nagbebenta ng isang bagay. Siyempre, hindi sila mangangalakal. Ang kailangan nila ay hindi ang mga gintong barya o iba pang kayamanan na pinagnanasaan ng mga mangangalakal. Sa halip, gusto nilang ipagpalit ang kanilang mga gamit sa iba pang mga bagay. Kung nais ng isang tao na makakuha ng mga kinakailangang sangkap na panggamot o tabletang panggamot mula sa kanyang mga kamay, dapat kumuha ng isang bihirang at kakaibang kayamanan na interesado siya. Sa mabagal na paglalakad ni Xiaoyan, nagawa ni Xiaoyan na pagmasdan ang maraming iba't ibang uri ng bihira at kakaibang mga sangkap na panggamot at mga tabletang panggamot. Sa mga sangkap na panggamot, nakita pa niya ang ilan sa mga sangkap na panggamot na kailangan para pinuhin ang Spiritual Recovery Purple Pill. Palibhasa'y dala ng kuryosidad, pumunta siya sa harap at nagtanong. Hindi inaasahan na sumulyap lang sa kanya ang matandang nagbebenta at walang pakialam na binanggit ang isang Tier 4 medicinal pill. Sa makatuwid, walang magawang umatras si Xiaoyan. Kahit na ang mga sangkap na panggamot na iyon ay talagang napakabihirang, malinaw na imposible para kay Xiaoyan na kumuha ng isang Tier 4 medicinal pill para ipagpalit sa kanila. Sa anumang kaso, hindi niya kailangang labis na mag-alala tungkol sa isyu ng mga sangkap na panggamot. Pagkatapos niyang bumalik, sasabihin niya kay Hai Bodong at hahayaan siyang mag-isip ng solusyon. Habang dahan-daang nililibot ni Xiaoyan ang lugar na ito ng walang hangganang kayamanan, tumingin siya sa kaliwat kanan at nakakuha ng magandang kaalaman. Ang pinakasikat na lugar sa scoring treasure area ay walang alinlangan kung saan ang isang medyo matandang lalaki ay kumuha ng isang uri ng kulay rosas na buto ng apoy. Ang buto ng apoy ay nakapaloob sa isang malaking transparent na bote ng jade. Bahagya itong namilipit at nagbuga ng kung anong peach scent. Ang ganitong uri ng apoy ay pinangalan ng Peach Blossom Flame. Umiral lamang ito sa loob ng isang ranggo ng 5 wood affinity na magic beast, ang katawan ni Koi Wood Beast, na medyo bihira. Ito ay may katulad na grado kung ihahambing sa purple flame ng amethyst winged lion, ngunit ito ay mas masunurin at sa gayon, mas madaling paamuin ito. Siyempre ang temperatura ng apoy at ang mapanirang kapangyarihan nito ay natural na mas mahina kaysa sa purple flame. Kahit na ito ang kaso,
Ang Peach Blossom Flame Seed ay naging sanhi din ng maraming alchemist sa scoring treasure area na pagnanasaan ito. Ang ilan sa mga may ilang pang-ekonomiyang pundasyon ay sunod-sunod na humakbang upang magtanong. Gayunpaman, ang presyo na nais ng matanda ay tila napakataas. Sa makatuwid, hanggang ngayon, walang matagumpay na nakakuha ng bote ng Peach Blossom Flame. Nakatayo sa karamihan, hinaplos ni Xiaoyan ang kanyang baba. Tiningnan niya ang Peach Blossom Flame Seed sa counter. Kumunot ang noo niya at napaisip saglit bago nagpas siyang isuko ang bagay na iyon. Sa kasalukuyan, ang ganitong uri ng apoy ay walang gaanong gamit para kay Xiaoyan, na nagtataglay ng parehong Heavenly Flame at ang Purple Flame. Sa makatuwid, hindi niya kailangang magbayad ng ganoon kataas na presyo para makakuha ng isang bagay na hindi niya kailangan. Pagkatapos mag-isip sa ganitong paraan, inalis ni Xiaoyan ang pag-iisip na ipagpalit ito. Nakatayo siya sa labas at pinanood lang ang saya. Pagkatapos ng maraming tao na sunod-sunod na nabigo sa pangangalakal, alam ng maraming tao ang kanilang mga limitasyon at piniling sumuko. Gayunpaman, hindi sila kaagad umalis. Sa halip, nakatayo pa rin sila sa lugar at pinagmasdan ang kaakit-akit at namumulaklak na kulay rosas na apoy. Nang makita ang mga nakakatawang ekspresyon ng mga taong iyon, medyo natulala si Xiaoyan habang hindi sinasadyang ngumiti at umiling. Tatalikod na sana siya para umalis nang biglang tumilapon ang isang kulay silver na anino palabas ng crowd. Sa ilalim ng buong view ng lahat, nagmamadali siyang pumunta sa gilid ng rock counter. Ang kanyang magagandang mata ay kumikinang habang nakatitig sa kulay rosas na apoy. Siya ba? Tinitigan ang babaeng nakasuot ng kulay silver na damit, si Xiaoyan ay panandali ang blanko habang mahinang sinabi. Nandito rin ba siya para lumahok sa Alchemist Grand Meeting? Ang babaeng nakasuot ng pilak na nagtulak palabas sa karamihan ay ang babaeng tinawag na Zume na nakilala ni Xiaoyan sa Black Rock City. Siya rin ang personal na disipulo ni Frank, ang branch chairman ng Alchemist Association ng Black Rock City. Ang babaeng ito na kadalasan ay medyo nagyayelo ay mukhang gustong-gusto ang kulay rosas na apoy na ito. Hinawakan niya ng dalawang kamay ang transparent jade bottle. Ang kanyang ugali, na nagmumungkahi na nagustuhan niya ito ng sobra para ibaba ito, ay naging sanhi ng walang magawang pag-iling ni Xiaoyan. Itong tanga na babae. Sa pagsisiwalat ng ganoong paraan ngayon, hindi ba halatang hinihiling niya sa kabilang partido na buksan ang bibig nito at humingi ng napakataas na presyo. Sa katunayan, nang makita niya ang ugali ni Zume, isang ngiti ang gumuhit sa mukha ng matanda. Walang pakialam ang boses niya habang sinasabi, "Miss, gusto mo bang ipagpalit itong Peach Blossom Flame Seed?" "Oo, ano ang gusto mo?" Tumanggo si Zume at random na nagtanong. Isang panggamot na formula para sa isang Tier 4 medicinal pill na may malinaw na espiritual na bakas. Nakangiting sabi ng matanda. Itim. Nang marinig ang mga salita ng matanda, hindi napigilan ni Xiaoyan na iling ang kanyang ulo at tahimik na magmura sa kanyang puso. Ang isang panggamot na formula lamang para sa isang baitang 4 na medicinal pill ay mas bihira pa kaysa sa Peach Blossom Flame na ito, lalo na ang kahilingan para maging malinaw ang espiritual na bakas sa formula ng gamot. Dapat malaman na ang bawat formula ng gamot para sa anumang tabletang panggamot ay isinulat gamit ang espiritual na lakas ng isang tao. Sa bawat oras na ito ay basahin ng isang beses, ang espiritual na bakas sa loob nito ay maglalaho. Karaniwan, ang isang scroll ng formula ng panggamot ay maaari lamang basahin ng halos 5 beses bago ito unti-unting maging malabo. Kapag binasa ito ng isang tao sa ganoong pagkakataon, kailangang gamitin ng isa ang kanyang sariling kakayahan upang subukan at malaman ang ilang hindi malinaw na bahagi. Sa ganitong paraan, walang alinlang ang mag-aaksaya ito ng maraming oras at pagsisikap. Ang paggawa ng scroll formula ng gamot ay nangangailangan ng hindi bababa sa isang baitang 4 na lakas ng alchemist. Bukod dito, ang mga pagkakataon ng pagkabigo ay napakataas. Sa makatuwid ang mga formula ng panggamot para sa mga tabletang panggamot ay hindi basta-basta-bastang naitala sa pamamagitan lamang ng paghawak ng papel at panulat gaya ng may isip ng isa. Ang ilan sa mga bagay na nauugnay sa temperatura ng apoy, ang kayamanan kung saan ang mga sangkap ay dapat na pinuhin,
ang tugon mula sa paghahalo ng iba't ibang sangkap at iba pa ay lubhang komplikado tulad ng chemistry formula. Kung ang mga ito ay isusulat sa isang papel, ito ay magiging sanhi ng sinuman na magkaroon ng malabong paningin at pagkahilo ng ulo. Sa makatuwid, ang mga panggamot na formula na ito ay gumamit ng espiritual na lakas upang mabuo. Hanggat nakuha ng isang tao ang formula ng panggamot, kakailanganin lamang ng isang tao na gamitin ang kanyang espiritual na lakas upang suriin ito upang malalim na itatak sa kanyang isipan ang lahat ng kinakailangang bagay mula sa formula ng gamot na ito, tulad ng isang tatak. Nang marinig ang kahilingan ng matanda, halatang nagbago ang mukha ni Zume. Maliwanag, ang kahilingan ng kabilang partido ay naglagay sa kanya sa isang mahirap na sitwasyon. Gayunpaman, mukhang mahirap siya sa isang bagay tulad ng bargainang. Idinagdag ito sa labis na pagkagusto sa kulay rosas na apoy, talagang tinanggaw niya ang kanyang ulo sa harap ng nakatulala na mga mata ni Xiaoyan pagkatapos mag-isip sandali. Ang hanggal na babaeng ito. Siya ay talagang handa na kumuha ng isang baitang apat na medicinal formula. Ang Frank na iyon ay malamang na malungkot na siya ay mamatay. Si Xiaoyan ay mapait na ngumiti at umiling. Sinipsip niya ang kanyang dila sa antas ng pagiging bukas palad ng babaeng ito. Nang makitang napakadaling tumanggo ni Zume, ang matanda ay naguguluhan din. Agad niyang tinanong ang kalahating paniniwalang. Papayag ka ba? Hindi na nagsalita pa si Zume ng kalokohan. Inilabas niya ang isang scroll mula sa kanyang storage ring at ibinato iyon sa matanda. Pagkatapos nito, hinawakan niya ang transparent na bote ng jade gamit ang dalawang kamay na para bang naging kanya na ito. Ang matanda ay nagmamadaling tanggapin ang balumbon. Mabilis niya itong siniyasat at pagkatapos ay ginamit ang kanyang espiritual na lakas upang mabilis na suriin ito. Agad na bumalatay sa mukha ng matanda ang saya. Nang makita ang ekspresyon nilang dalawa, napabuntong hininga si Xiaoyan at umiling. Sinulyapan niya si Zume na nakayakap sa Peach Blossom Flame Seed, mahal na mahal ito para ibaba ito. Kinagat ni Xiaoyan ang kanyang mga labi. Wala siyang balak puntahan para batiin siya. Sa halip, tumalikod siya at nagtungo sa labas ng nagsasaliksik na treasure area. Bago siya tuluyang umalis sa scoring treasure area, biglang huminto ang mga yabag ni Xiaoyan sa isang sulok na malapit sa pinto. Itinagilid niya ang kanyang ulo at tiningnan ang isang medyo gutay-gutay na batong counter sa gilid. Bahagyang kumunat ang noo niya, nag-alinlangan sandali at dahan-daang naglakad. Sa likod ng rock counter ay isang payat na lalaki na medyo kahabag-habag ang hitsura. Dahil sa hindi masyadong bihira ang mga sangkap na panggamot na ipinakita, kakaunti ang mga tao na dumating upang suriin ang mga ito. Kaya naman medyo may pait ang mukha niya. Nang makita niya si Xiaoyan na dahan-daang naglalakad, medyo nablangko siya. Naging mas maliwanag ang kanyang mga mata nang ako ang kanyang mga mata sa Tier 2 Alchemist Badge sa dibdib ni Xiaoyan. Dali-dali siyang tumayo at tinitigan ng masama si Xiaoyan. Sir, ano pong kailangan niyo? Nang makitang huminto si Xiaoyan sa harap ng rock counter, nagmamadaling nagtanong ang lalaki. Sinulyapan ni Xiaoyan ang lalaking nasa harapan niya at nakangiting nagtanong. Training alchemist ka pa rin ba? Nang makita ang kanyang mga ins at out, ang lalaki ay tumanggo sa kanyang ulo sa kahihiyan. Medyo naiingit siya habang nakatingin sa batang mukha ni Xiaoyan. Sa isang mapait na ngiti, sinabi niya. Oo, ang aking talento sa pagpino ng gamot ay hindi masyadong maganda. Pagkatapos ng pagsasanay sa loob ng maraming taon, nasa yugto pa rin ako ng alchemist trainee. Walang ingat na ngumiti si Xiaoyan. Habang pinagmamasdan niya ang lalaking ito na mukhang nasa edad na, medyo naantig si Xiaoyan sa kanyang puso. Sa suporta ni Yao Lao, siya ay nagkaroon ng isang napakamaayos na oras sa landas ng alchemist. Halos hindi pa niya natutugunan ang anumang malalaking pag-urong. Sa karanasan mula sa kanyang hinalinhan, siya ay gumawa ng mas kaunting mga ditor. Ngayong nakita na niya ang taong ito sa kanyang harapan, sa wakas ay naunawaan ni Xiaoyan na ang pagsulong bilang isang alchemist ay hindi kasing dali ng kanyang inaakala. Malinaw na nararamdaman ang inggit na titig ng lalaki, ang puso ni Xiaoyan ay nagalak at napabuntong hininga. Ibinaba niya ang kanyang ulo at tumawid sa rock counter.
Ang ilan sa mga sangkap na panggamot na nakaimbak sa mga bote ng jade ay medyo nalanta. Natural na hindi nila masisiyahan ang mga mata ni Xiaoyan. Sa makatuwid, automatiko niyang tinanggal ang mga ito. Unti-unting gumagalaw ang kanyang kamay sa mga bagay na nasa ibabaw ng batong counter. Sa wakas, sa ilalim ng medyo bigong tingin ng payat na lalaki, huminto ito sa itaas ng isang piraso ng itim na kulay na sirang jade na mukhang hindi kaakit-akit. Battle Through the Heavens. Kabanata 287. Ang mga benepisyo ng kampyon. Tamad na tinitigan ng tingin ni Xiaoyan itong kulay itim na kulay na sirang piraso ng jade. Bigla niya itong hinawakan sa kamay. Hindi makinis ang piraso ng jade na pumasok sa kanyang kamay. Sa halip, natatakpan ito ng maliliit na butil at tila hindi maganda ang materyal. Bukod dito, mayroong ilang mga mahinang linya ng crack sa piraso ng jade. Sa pagitan ng mga puwang ay may ilang mantsa ng lupa. Habang nilalaro niya ang piraso ng jade, nagsalubong ang mga kilay ni Xiaoyan. Mula sa kanyang sentido, tila naramdaman niyang medyo kakaiba ang bagay na ito. Gayunpaman, hindi niya masabi kung saan ito kakaiba. Ang kanyang espiritual na lakas ay nag-explore sa paligid nito, ngunit walang nakitang aktibidad at hindi rin siya nakatanggap ng anumang impormasyon. Huwag mong sabihin sa akin na mali ang naramdaman ko. Walang katiyakang bamulong si Xiaoyan sa kanyang puso. Dahan-dahang pinutol ng daliri niya ang piraso ng jade. Gusto niya itong ibaba, ngunit hindi ito maitapon ng kanyang palad. Maya-maya pa, walang magawa siyang umiling at tinitigan ang lalaking nakatitig sa kanya ng may pag-aalala. Ang kanyang kamay ay random na pumili ng ilang mga sangkap na panggamot na mukhang halos hindi katanggap-tanggap. Pagkatapos nito, kumaway siya sa binata, ngumiti at nagtanong. Gusto mo bang palitan ng mga bagay o ibenta ang mga ito? Grandmaster, gusto ko silang palitan ng isang Tier 3 medicinal pill. Nang marinig ito, bumangon ang diwa ng binata. Agad naman siyang ngumiti ng alanganin habang nagsasalita. Alam niya sa kanyang puso na ang mga sangkap na panggamot na ito ay mukhang hindi katumbas ng halaga ng isang Tier 3 medicinal pill. Si Xiaoyan ay walang pakialam na sumulyap sa kanya. Inilagay niya ang mga bagay sa kanyang mga kamay sa storage ring. Pagkatapos nito, madali niyang inilabas ang isang bote na mayroon lamang 3 energy recovery pills. Inihagis niya ito sa lalaki at sinabing, ito ay Tier 3 medicinal pill, energy recovery pill. Mapapabilis nitong mabawi ang Daoqi na naubos na. Dahil kabilang ito sa mas karaniwang uri ng pagkonsumo na medicinal pill, bibigyan kita ng 3 sa kanila. Nagmamadaling tinanggap ng lalaki ang bote. Baka sa mukha niya ang saya na mahirap itago. 3 energy recovery pills. Kung tatalakayin ng isa ang tungkol sa presyo nito, hindi ito bababa sa 40,000 gintong barya. Bilang pagbilang sa paraang ito, siya ay nakinabang ng malaki. Kaagad, nagmamadali niyang ibinaba ang kanyang katawan kay Xiaoyan na naglalakad na at yumuko. Umalis si Xiaoyan sa counter sa lugar na ito at nagtungo palabas ng silangang lugar. Ang kanyang daliri ay ipinahid sa storage ring at ang piraso ng itim na kulay na sirang piraso ng jade ay muling lumitaw sa kanyang palad. Kumunot ang noo niya at pinaglaruan ito sa kamay. Ilang sandali pa ay wala pa rin siyang kaalam-alam at napabuntong hininga na lamang siya habang hawak niya ito. Nakatayo sa gitna ng bulwagan, si Xiaoyan ay nalilito habang nakatingin sa paligid niya. Saglit siyang nag-isip bago hinayla ang isang macelan at magandang babae na tila isang babaeng katulong at mahinang nagtanong tungkol sa posisyon ng pinuno ng Alchemist Association branch sa Black Rock City. Bagamat ang babaeng katulong na ito, na mukhang abala sa isang bagay, ay medyo nagalit sa biglaang paghinto, ang kanyang magandang mukha ay agad na nagpakita ng paggalang nang makita niya ang Tier 2 Alchemist badge sa dibdib ni Xiaoyan. Itinuro ng kanyang pinong daliri ang kanlurang bahagi kung saan napakababa ng daloy ng tao. Sa malumanay na boses, sinabi niya, ang lugar na iyon ay ang lugar kung saan naruroon ang mga pinuno ng iba't ibang Alchemist Association branch sa Jiama Empire. Gayunpaman, ang Alchemist Tier 3 pataas lang ang may kwalipikasyong makapasok. Hahaha. Maraming salamat. Nagpasalamat si Xiaoyan, itinaas ang kanyang mga paa at naglakad patungo sa tahimik na lugar sa kanluran. Nang papasok na siya,
hindi siya nakapagtataka na hinarang siya ng dalawang gwardya sa entrance. Maaari ba kitang tulungang ipaalam sa Grandmasters Frank o Outwo mula sa Black Rock City na si Xiaoyan ay pumunta sa kanila? Nakatingin sa dalawang nagyayelong ekspresyon ng mga gwardya, nakangiting sabi ni Xiaoyan. Ang mga mata ng dalawang gwardya ay napatingin sa Tier 2 Alchemist badge sa dibdib ni Xiaoyan at pagkatapos ay tumawid sa batang mukha. Halata sa kanilang mga mata ang pagkagulat. Ang pagiging isang Tier 2 Alchemist sa murang edad ay isang bagay na talagang bihirang makita. Agad namang natunaw ng kaunti ang lamig sa kanilang mga mukha. Bahagyang tumango ang mga ito at matapos siyang hilingin na maghintay, ang isa sa kanila ay umatras at mabilis na umakyat sa ilang hagdan. Ipinasok ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay sa kanyang manggas habang nakatayo siya sa pasukan. Nakapikit ang kanyang mga mata habang tahimik na naghihintay. Hindi nagtagal pagkatapos umakyat ang gwardya sa hagdan, isang alon ng nagmamadaling yabag ang mabilis na tumunog. Ilang sandali pa, isang matandang figure ang unang lumitaw sa paningin ni Xiaoyan. Nababalot ng saya ang kanyang mukha. Mabilis na lumapit ang matanda sa pasukan. Lumibot ang tingin niya sa paligid ngunit hindi niya nakita ang taong gusto niyang makilala. Naninigas ang ngiti sa mukha niya habang nakakunot ang noo. Hinarap niya ang gwardya sa tabi niya at mahinang sinaway. Nasaan siya? Huwag mong sabihin sa akin na pinatalsik siya ng mga tao. Grandmaster Outwo. Nang marinig ang pagsaway ng matanda, ngumiti si Xiaoyan at sumigaw. Ikaw. Nang marinig ang medyo pamilyar na boses, si Outwo ay nalilito. May pagdududa ang kanyang tingin sa batang estranghero na nasa harapan niya. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay sinabi niya sa isang natigil ang boses. Xiaoyan. Bakit mo ginawa ang iyong sarili sa ganitong paraan? Ngumiti si Xiaoyan at umiling. Marahan niyang sinabi kay Outwo. Sasabihin ko sa iyo mamaya. Maraming mga mata ang nakatingin sa paligid. Sumunod ka sa akin. Nang marinig ito, kinuha ni Outwo ang pahiwatig at tumango. Nilinggan niya ang kanyang ulo at mabangis na sinabi sa dalawang gwardya. Wala kayong narinig na dalawa. Naiintindihan ba ninyo? Nang makita ang mabangis na ugali ni Outwo, mapait na ngumiti ang dalawang gwardya na malamig ang mukha. Kaagad, matalino silang tumango. Matapos maging bantay sa loob ng maraming taon, natural na alam nila kung ano ang bawal. Ang pagkilos na ito ni Outwo ay naging dahilan upang bahagyang tumango si Xiaoyan. Si Outwo ay talagang isang taong maaaring maging deputy chairman ng Alchemist Association branch sa Black Rock City. Kapag may ginawa siya, sinigurado niyang hindi ito tubig. Sumunod sa likod ni Outwo, dahan-daang umakyat si Xiaoyan sa hagdan. Lamang nang ang daloy ng tao sa kanilang paligid ay mahinang nagtanong si Outwo. Xiaoyan, bakit mo ginawa ang iyong sarili sa ganitong paraan? Huwag mong sabihin sa akin na nakasakit ka ng isang tao. Sabihin mo sa akin ang tungkol dito. Sa Jiama Empire Sacred City na ito, ang mga salita mula sa akin, Outwo, ay may kaunting bigat. Hihihi. Salamat Grandmaster Outwo. Ito ay isang pribadong bagay lamang. Ayokong may makakilala sa identity ko. Umiling si Xiaoyan at tinanggihan ang magandang intensyon ni Outwo. Kaya ganito. Kung gayon, ikaw na bahala. Nang marinig ang intensyon ni Xiaoyan na tanggihan, hindi iginiit ni Outwo. Ang kanyang luma at matalim na tingin ay dahan-daang dumaan kay Xiaoyan. Pagkaraan ng ilang sandali, ang kanyang boses ay nagkaroon ng pagkabigla na hindi maitatakpan. Napakagandang bata. Pagkatapos ng isang taon na hindi kita nakita, ang iyong lakas ay talagang tumaas. Ang agos ay dapat kang magkaroon ng lakas ng isang 5-star Daoshi, tama ba? Swerte lang ako. Umiling si Xiaoyan at ngumiti. Napakagandang bata. Ang ganitong klaseng talento ay talagang nabigla sa lahat. Siguro kung sinong matandang lalaki ang nagkaroon ng swerteng makahanap ng ganoong kagaling na estudyante. Sabi ni Outwo habang walang humpay na nagpupuri. Puno ng inggit ang mukha niya. Napangiti si Xiaoyan, ngunit hindi nakikialam sa paksang ito. Komportableng gumalaw ang kanyang mga yapak habang siya ay gumagalaw ng kahanay sa Outwo. Nakarating na kami.
Lumakad ang mga yabag nila sa ilang mararangyang malalaking silid at tuluyang huminto sa labas ng isang maluwang na silid. Nang marinig ni Outwo ang mapait na boses na lumabas mula sa loob, ngumiti siya at sinabi kay Xiaoyan. Ito ang matandang Frank na sinasaway ang babaeng iyon na si Zume. Ginamit talaga ng babaeng iyon ang kanyang Tier 4 medicinal formula para ipagpalat sa Peach Blossom Flame Seed. Masakit sa kanya hanggang mamatay. Nang marinig ito, napatulala si Xiaoyan habang hindi sinasadyang tumawa. Alam na niya na kapag bumalik si Zume, tiyak na makakatanggap siya ng matinding pagagalitan. Ang isang Tier 4 medicinal formula ay hindi isang ordinaryong bagay. Pumasok si Xiaoyan sa maluwag na silid na ito. Lumipat ang tingin niya dito at tuluyang tumigil sa gitna ng silid. Doon, si Frank, na nakasuot ng mahabang damit ng alchemist, ay nagpapadala ng kanyang laway kung saan-saan. Ang kanyang lumang mukha ay berde habang galit na hinahampas ang mesa. Sa kanyang harapan, hawak pa rin ng mga kamay ni Zume ang Lotus Blossom Flame Seed habang siya ay nanatiling tahimik at hinayaan si Frank na mapag-alitan. Sa kabilang sulok ng mesa, isang babaeng nakasuot ng pulang kulay na damit ay tuwang-tuwa na pinagmamasdan si Zume na pinapagalitan. Nang marinig niya ang pagbukas ng pinto ay mabilis niyang inilipat ang tingin. Ang kanyang paningin ay dumaan sa katawan ni Xiaoyan sa likod ni Outwo. Kaagad, bumulong siya sa gilid ng kanyang bibig at sinabi, "Guro, ito ba ang taong humiling sa iyo na personal na bumaba upang tanggapin siya?" Anong laking mukha niya? Nang marinig ang kanyang boses, agad na tumigil si Frank, na nagbibigay ng isang malaking pagsaway. Bumaling ang kanyang tingin kay Xiaoyan at sinabing may pagtataka. "Old Ao, sino ito?" Nang makita ang kanyang ugali, tila hindi nila alam kung sino ang paparating nang ipaalam sa kanila ng gwardya. Nang makita ang maraming nagulat na tingin, hinawakan ni Xiaoyan ang paligid ng kanyang leeg at gumalaw. Ilang sandali pa, ibinaba niya ang maskara, napakita ang kanyang maselang at makisig na mukha na may kapantay na kutis. "Grandmaster Frank, pagkaraan ng isang taon na hindi kita nakita, nagiging mas malakas ka sa iyong pagtanda." Ibinalik ni Xiaoyan ang ice silk dough sa kanyang storage ring at nakangiting sinabi kay Frank. "Xiaoyan, ikaw talaga, little fellow. Akala ko hindi ka nasasama." Pagtingin sa mukha na nabawasan ang lamang kumpara noong isang taon, natigilan si Frank bago niya agad na sinabing may labis na kagalakan. Ngumiti si Xiaoyan at dahan-daang naglakad pasulong. Tiningnan niya si Zume, na mukhang kaakit-akit at gumagalaw sa kanyang kulay silver na damit. Ibinaling din niya ang nagtataka niyang tingin sa kanya. Nang magtama ang kanilang mga mata, magalang silang ngumiti sa isa't isa. "Grandmaster Frank, ang ganitong uri ng Peach Blossom Flame ay maaaring hindi ituring na isang malakas na apoy, ngunit ito ay walang alinlangan na mas malakas kaysa sa isang ordinaryong apoy na nakatalized mula sa Daochi. Bukod dito, ang ganitong uri ng apoy ay hindi gaanong galit kumpara sa iba pang mga apoy, na mas pino at mas makinis sa halip. Ito ay medyo angkop na gamitin upang mapadalisay ang apat na gamot. Dapat nabasa na ito ni Grandmaster sa iyong kakayahan, dapat ay makapaghanda ka ng isa pang kopya kung magtatagal ka." Nakangiting sabi ni Xiaoyan kay Frank habang tinitingnan ang kulay rosas na buto ng apoy sa kamay ni Zume. "Ah, ito lang ang magagawa ko. Ngunit kung wala man lang kalahating taon, imposibleng maghanda muli ng panibagong Tier 4 medicinal formula. Masyadong mahirap gawin ang bagay na iyon." Walang magawang umiling si Frank at sa wakas ay itinigil na niya ang kanyang panunumbat. Nang makitang tumigil na ang kanyang guro sa pagsaway sa kanya, nakahinga rin ng maluwag si Zume. Hinarap niya si Xiaoyan at nagpapasalamat ng ngumiti. Lalong gumagalaw ang kanyang icy pretty face. "Talagang namamagitan ka sa ngalan ni Zume. Nagustuhan mo ba siya?" Bilang kaaway ni Zume, natural na hindi masaya si Lin Fei na makita siyang nakatakas ng ganito. Nagmamadali siyang tumalon. Nakahawak ang kanyang mga kamay sa kanyang baywang habang nakatitig sa maselang at gwapong mukha ni Xiaoyan. Ang hindi maipaliwanag ng kanyang puso ay tahimik na bumulong sa kanyang sarili. Bakit mas maganda pa ang lalaking ito kaysa dati? Hindi masyadong nag-aalala si Xiaoyan kay Lin Fei na parang babaeng pusa.
Nakatitig ang titig nito sa maselang at magandang mukha nito hanggang sa hindi maiwasang mapuno ng iskarlata ang mukha nito. Noon lamang siya tumawa ng malakas at ibinaling ang tingin, iniwan si Lin Fei na nakatayo sa parehong lugar kasama ang kanyang pulang-pula na mukha habang galit niyang tinatapakan ang kanyang maliliit na paa. Hihihi. Xiaoyan. Ang dahilan ng pagpunta mo sa Gia Masquerade City ay dahil sa Alchemist Grand Meeting, tama ba? Hinayla si Lin Fei sa tabi, umupo si Outwo sa isang upuan at tumawa. Nang marinig ang mga salitang ito ni Outwo, nagliwanag din ang mga mata ni Frank sa gilid. Nagmamadali niyang ibinaling ang tingin kay Xiaoyan. Natural na alam niya kung anong uri ng namumukod tanging talento ang taglay ng batang ito. Kung gusto niyang lumahok sa Alchemist Grand Meeting, siya ay isang popular na pagpipilian na maging kampyon. Ngumiti si Xiaoyan at marahang tinapik ang kanyang daliri sa mesa. Ngumiti siya at sinabi, "Ano ang mga pakinabang ko sa pagsali sa Grand Meeting na ito? Huwag mong sabihin sa akin na ito ay para lamang makipagkompetensya para sa katanyagan. Hindi ako interesado doon." Nang marinig ito, naging blanko sina Outwo at Frank. Sabi nila sa nabigla na boses, "Kung magagawa mong tumayo sa Alchemist Grand Meeting, magiging maayos ang iyong kinabukasan. Kapag dumating ang oras na iyon, isang hindi kilalang bilang ng malalakas na lakas ang mag-iimbite sa iyo na sumali sa kanila. At ang iyong reputasyon at katayuan sa Giama Empire ay mabilis na maitataas. Dapat mong malaman na si Pilking Guhi ay sumikat sa ganoong paraan noon." Paumanhin. Hindi ako mahilig sumali at umasa sa anumang lakas. Umiling si Xiaoyan at iniunat ang kanyang tamad na baywang. Nakangiti niyang sabi, "Sa makatuwid, mangyaring sabihin sa akin kung anong uri ng malaking benepisyo ang mayroon." "Hoy, hindi ka ba masyadong makatotohanan?" Sa sulok, nagtaas ng kilay si Lin Fei at naiinis na sinabi nang marinig niya si Xiaoyan na prangka. Kinaway ni Xiaoyan ang kanyang kamay at hindi siya pinansin. Ikaw maliit na tao. Talagang hindi kikilos hanggat hindi mo natukoy ang iyong target." Mapait na ngumiti si Outwo at nakipagpalitan ng tingin kay Frank. Walang magawa siyang umiling at dahan-daang sinabi, "Ayon sa mga patakaran, ang kampyon ng Alchemist Grand Meeting ng bawat season ay magiging isang honorary elder ng Alchemist Association at tatangkilikin ang parehong kapakanan at awtoridad tulad ng iba pang mga elder na may katulad na grado. Sa oras na iyon, makakakuha ka ng tulong sa loob ng iyong awtoridad sa alinmang Alchemist Association branch sa Giama Empire. Bukod pa rito, magkakaroon ka ng prioridad sa pagpapalitan ng mga bihirang sangkap ng gamot sa bodega ng asosasyon." O tama, sa kabuuan ng Giama Empire, ang bilang ng mga taong may kwalifikasyon na magtamasa ng ganoong pagtrato ay hindi lalampas sa 15. Hanggat ikaw ay magiging honorary elder ng Alchemist Association, anumang lakas ay mag-iisip ng mabuti bago kahawakan. Tandaan, ito ay anumang lakas, kabilang ang royalty at ang Mystic Cloud Sect. Ang aming Alchemist Association ay may kwalifikasyon para sabihin ito. Biglang huminto ang daliri ni Xiaoyan na tumatapik sa ibabaw ng mesa. Napaawang ang labi niya at kumislap ang kumikinang na mga mata. Matapos sabihin ni Outwo hanggang sa puntong ito, ang puso ni Xiaoyan ay unti-unting nakaramdam ng kaunting paggalaw. Alam niya na sa kalaunan ay tatayo siya laban sa Mystic Cloud Sect. Sa ganoong oras, kung mayroon siyang suporta sa lakas na ito, na maaaring maging sanhi ng pag-iisip ng Mystic Cloud Sect, natural na makakatulong ito sa kanya na makaligtas ng maraming problema. Nang makitang medyo interesado si Xiaoyan, bahagyang napabuntong hininga si Outwo sa kanyang puso. Ngumiti siya at ibinato ang huling tukso. Bukod dito, ang gantimpala para sa kampyon sa season na ito ay isang formula ng gamot para sa isang antas ng 6 na tabletang panggamot. Isang panggamot na formula para sa isang tier 6 na panggamot na tableta. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Xiaoyan. Dahan-dahan niyang nalanghap ang malamig na hangin. Ang presyo ng isang panggamot na formula ng tier na ito ay hindi matatalo sa isang D-class Dao technique. Anong klaseng medicinal formula? Ano ang gamit nito? Maingat na tanong ni Xiaoyan. Bagamat bihira ang isang baitang 6 na formula ng gamot, kailangan ding isaalang-alang ang epekto ng tabletang panggamot.
Uminom ng Breaking Adversity Pill ng Hai Bodong sa huling pagkakataon. Ito ay kabilang sa isang medyo hindi karaniwan na formula ng gamot at ang halaga nito ay halos kapareho sa isang antas ng 5 panggamot na formula. Thuong Spirit Pill, isang uri ng medicinal pill na maaaring hayaang magsanib ang espiritu at pisikal na katawan. Ang nakapagpapagaling na epekto nito ay medyo hindi karaniwan, ngunit para sa isang espiritual na katawan, ito ay isang perpektong, tulad ng santo na gamot. Hindi lamang ito magiging sanhi ng mabilis na paggaling ng espiritu, ngunit nagagawa rin itong ganap na ayusin ang lahat ng pinsalang natanggap ng espiritu. Espiritual na katawan. Pagbawi ng espiritual na lakas. Masyadong sensitibo si Xiaoyan habang naiintindihan niya ang dalawang mahahalagang pariralang ito. Ang kanyang puso ay unti-unting tumalon ng matindi. Brat, kunin mo ang formula ng gamot para sa Thuong Spirit Pill na ito at hindi kita papatayin sa hinaharap. Nang si Xiaoyan ay naantig sa dalawang sapat na kondisyon na ito, ang kanyang mga kamay, na nasa manggas, ay biglang nanlamig. Isang mahinang espiritual na mensahe na nagdadala ng ilang kaakit-akit na lasa ay ipinadala sa kanyang isip. Ang biglang paglitaw ng kaakit-akit na boses ay naging sanhi ng biglang paghigpit ni Xiaoyan ng kanyang mga kamao sa kanyang manggas. Isang malamig na hangin ang mabilis na bumalot sa kanyang dibdib, dahilan para nanlamig ang kanyang buong katawan. Nakilala niya ang may-ari ng boses. Ito ay nakakagulat mula kay Reyna Medusa na nakatago sa loob ng katawan ng Heaven Swallowing Python. Battle Through the Heavens. Kabanata 288. Makilahok. Ang mahina, kaakit-akit na boses ay umalingaw-ngaw sa isip ni Xiaoyan, na naging dahilan upang makaramdam ng malamig na lamig ang kanyang katawan. Bahagyang nanginginig ang kamay sa kanyang manggas nang hindi napapansin. Dahan-daang nagpakawala ng hininga si Xiaoyan at ginawa ang lahat para pigilan ang gulat na ekspresyon sa mukha niya. Bahagya niyang ibinaba ang ulo. Maya-maya pa, unti-unti siyang kumalma at mahinahong nagtanong sa kanyang puso. Gusto mo ng medicinal formula? Matapos ang mga salita ay maisip, gayunpaman, ang lahat ay nanatiling tahimik. Hindi nagbigay ng anumang tugon si Reyna Medusa. Dahan-dahang sumimangot si Xiaoyan. Ilang beses na naman siyang sumigaw sa puso niya. Gayunpaman, para itong bato na lumulubog sa karagatan. Pagkatapos ng ilang beses na subukan ang ganito, maaari na lang niyang piliin na sumuko. Ang kanyang mga daliri ay pumulupot at pamitik sa ibabaw ng mesa nang magsimulang umikot ang isang ideya sa kanyang puso. Ang epekto ng Thuong Spirit Pill ay hayaan ang espiritu at ang pisikal na katawan na magkasama. Ang dahilan ng labis na pag-aalala ni Reyna Medusa ay dahil sa kanya at sa Heaven Swallowing Python. Ito ay isang bagay na malinaw kay Xiaoyan. Gayunpaman, kung talagang pinahintulutan si Reyna Medusa na makuha ang Thuong Spirit Pill, hindi ba niya makokontrol ang katawan ng Heaven Swallowing Python? Kapag dumating ang oras na iyon, marahil sa pagprotekta lamang sa kanya ni Yao Lao ay magkakaroon ng pagkakataon si Xiaoyan na makatakas mula sa isang klase ng Daozang na maalamat na malakas na tao. Bagamat sinabi niyang hindi niya ito papatayin, hindi pa rin lubos na naniniwala si Xiaoyan sa kanya. Gayunpaman, kung hindi sinunod ni Xiaoyan ang kahilingan ni Reyna Medusa, maaaring lumala pa ang relasyon nito sa kanya. Sa unang yugto ng panahon, maaaring masugpo ng Heaven Swallowing Python si Reyna Medusa ngunit hindi inisip ni Xiaoyan na masusupol siya nito magpakailanman. Sa sandaling lumitaw muli si Queen Medusa sa hinaharap, ang sitwasyon ni Xiaoyan ay talagang magiging lubhang kakilakilabot. Dapat ba siyang sumangayon o hindi sumasang-ayon? Itinikom ni Xiaoyan ang kanyang mga labi habang hinihimas ng kanyang daliri ang kanyang noo sa pagkabalisa. Matagal siyang nag-isip bago biglang tumapik ang daliri niya sa ibabaw ng mesa. Itinaas niya ang kanyang ulo at tiningnan si Outwo sa kanyang harapan. Napabuntong hininga siya. Sige. Sasali ako. Ano man ang nangyari, maaari lamang niyang makuha ang kanyang mga kamay sa medicinal formula muna. Kapag nagkaroon na siya ng medicinal formula, ang susunod na hakbang ay natural na pinuhin ang medicinal pill. Ang rutang ito sa pagpipino ay kailangang ganap na umasa kay Xiaoyan. Sa makatuwid, magkakaroon si Xiaoyan ng kapital upang makipag-usap kay Reyna Medusa pagdating ng panahon.
Maaaring makakuha si Xiaoyan ng ilang kondisyon mula kay Queen Medusa na magiging kapakipakinabang sa kanya sa pamamagitan ng paggamit sa puntong ito ng pagpino niya ng tableta. Sa totoo lang, ayaw ni Xiaoyan na masaktan ang taong ito na magiging isang malakas na tao ng maalamat na klase ng Daozang sa sandaling magising siya. Kung magkakaroon siya ng pagkakataong magkasundo ang kanilang relasyon, natural na handang tanggapin niya ito. Nang marinig ang pagsang-ayon ni Xiaoyan, nakahinga ng maluwag sina Outwo at Frank. Nakarehistro si Xiaoyan sa kanilang branch. Kung kukunin nila siyang kumatawan sa Black Rock City branch kapag sumali sa Alchemist Grand Meeting, natural na magdaragdag ito ng kaluwalhatian sa kanilang branch. Kung ganoon, magkakaroon sila ng malaking pag-unlad sa performance ranking para sa mga sangay sa susunod na taon. Pero may kondisyon ako. Biglang sabi ni Xiaoyan habang nakaharap sa 2 taong puno ng ngiti. Bakit hindi mo sabihin sa amin? Nang marinig ito, nagulat sina Outwo at Frank nang agad nilang sinabi na may mga ngiti pa. Dahil sa kung anong dahilan, gagamitin ko ang hitsura na nakita mo kanina para lumahok sa Grand Meeting. Gusto ko ring problemayan kayong dalawa na palitan ang pangalan ng kalahok mula sa dating Xiaoyan hanggang Yan Xiao. Posible ba iyon? Sinapo ni Xiaoyan ang kanyang mukha at nakangiting sinabi. Hoy, kung sasali ka, sumali ka na lang. Bakit mo ginagawa ang lahat ng malilim na bagay na ito? Sa isang tabi, hinawakan ni Ling Fei ang kanyang mga pisngi, inilibot ang kanyang mga mata kay Xiaoyan at nagsalita ng nakakunot ang mga labi. Ngumiti si Xiaoyan, ngunit hindi sumagot sa kanya. Nakatitig lang siya kina Outwo at Frank sa kanyang mga mata, naghihintay ng kanilang sagot. Ang pagpapalit ng iyong pangalan ay isang maliit na problema. Tumanggaw si Outwo. Tiningnan niya si Xiaoyan at sinabing, mukhang may problema ka. Kung mayroon kang anumang bagay na nangangailangan ng aming tulong, maaari mong sabihin sa amin. Kung matutulungan ka namin, gagawin namin ang aming makakaya. Ngumiti si Xiaoyan at umiling. Ayaw niyang patuloy na masangkot sa paksang ito. Sa halip, sinabi niya. Ngunit huwag kayong masyadong umasa sa akin. Napakalaki ng Jiama Empire na may hindi kilalang bilang ng mga tao na nagtatago ng kanilang mahusay na kakayahan. Bilang isang tao sa junior generation, masasabi kong maswerte ako kung halos hindi ako makakapasok sa finals. Noong si Guhi ay lumahok sa Grand Meeting, siya ay isang Tier 4 na Alchemist. Isa lang akong Tier 2 Alchemist. Baka masiraan ako ng loob kung tatayo ako doon. Nang marinig ang mga salita ni Xiaoyan, umiling si Outwo at sinabing. Noong nakilahok si Guhi sa Alchemist Grand Meeting, halos 30 na siya. Ilang taon ka na ngayon? At saka, hindi naman kasi namin hinihiling na lumaban ka muna. Masyadong mahirap ang lugar na iyon. Ayon sa alam ko, ang pinakamabibigat na grupo sa pagkakataong ito, basta't ikaw ay papasok sa tuktok na iyon, basta't ikaw ay papasok sa tuktok ng oras na iyon. Natural na nagiging sanhi ng pagkagulat ng maraming tao. Walang limitasyon sa edad ang Grand Meeting. Nagtatakang tanong ni Xiaoyan. Kung walang limitasyon sa edad, sino sa mga nakababatang henerasyon ang makakalaban sa ilan sa mga matatandang lumahok? Hihihi. Natural na may limitasyon. Ang Grand Meeting na ito ay bukas lamang para sa Alchemist na wala pang 30 taong gulang. Noon, halos hindi naabot ni Guhi ang kinakailangan, dahil halos 30 taong gulang na siya. Kaya naman, nakakuha siya ng kaunting bentahe sa mga tuntunin ng karanasan. Gayunpaman, ang talento sa pagsasanay ng taong iyon ay talagang bihirang makita sa mga Alchemist. Ang kanyang kakayahang magkontrol ng apoy ay nagulat sa buong madla. Siya talaga ang pinaka-nakakasilaw na bituin sa Alchemist Grand Meeting ng season na iyon. Pinilit ni Frank ang kanyang dila at nagpuri. Naalala niya kung paanong si Guhi, na binata pa noon, ay masiglang nagpakita ng isang makontrol na flame fist na matatawag na perpekto. Ang Guhi noon ay naging object ng paghanga para sa hindi mabilang na mga puso ng mga dalaga sa Jiama Sacred City. Bahagyang tumanggo si Xiaoyan at nakangiting nagtanong. Kailan magsisimula ang Grand Meeting? Makalipas ang 3 araw. Pagkalipas ng 3 araw, pupunta ako dito para hanapin ka.
Guguluhin ko kayong dalawang Grandmaster para ayusin ang mga formalidad na kailangan para makasali sa Grand Meeting. Oo, sa panahong ito, mananatili kami rito. Kung mayroon kang anumang mga problema, tandaan na pumunta at hanapin kami. Tumanggaw si Frank at napangiti ng paalala. Ngumiti si Xiaoyan at tumayo. Yumuko siya sa apat na tao sa kwarto. Pagkatapos nito, tinakpan niya ang kanyang mukha ng nagyayelong silk mask at dire-diretsong lumabas sa maluwag na silid na ito. Tinitigan ang likod na unti-unting nawawala sa likod ng pinto, bumantong hininga si Frank. Siguro kung ang batang iyon ay mapipilit siyang makapasok sa nangungunang 10. Noong mga nakaraang season, ang nangungunang 10 kalahok ay pawang Tier 3 Alchemist. Parang nasa Tier 2 pa lang siya, tama ba? Mukhang magiging mahirap, pero sa edad niya, baka maging limelight siya sa susunod na Alchemist Grand Meeting. Sa season na ito, mukhang medyo mahirap. Ang mga abnormal na iyon ay pinakawalan ng kanilang mga guro. This season is going to be a fierce competition. Nilero ni Ling Fei ang tasa ng alak sa mesa at sinabing, medyo mahirap talaga, pero hindi imposible. Huwag mong maliitin si Xiaoyan. Maging Tier 2 Alchemist kapag wala pa siyang 20. Ang ganitong klase ng talento sa pagsasanay ay isang bagay na kahit si Guhi ay hindi maihahambing noon. Hindi ko akalain na imposibleng magkaroon ng milagro sa kanya. Sabi ni Outlaw na may mahinang ngiti. Sana nga. Kung may mangyayaring milagro, natural din na mayayanig ang imperyo ng reputasyon ng Alchemist Association branch ng ating Black Rock City. Hihihi. Pwede rin tayong humingi ng napakalaking halaga para sa pondo natin sa susunod na taon mula sa headquarters. Tumawa si Frank. At ang mga pambihirang sangkap na panggamot na iyon. Ngumiti ng masama si Outlaw. Ang dalawang matandang ito ay alam lamang na nagmamalasakit sa mga bagay sa kanilang sariling samahan. Nang makita ang nakakatakot na pagngiti nilang dalawa, walang magawa sina Lin Fei at Zumi na umiling at palihim na bamulong. Dir-diretsong lumabas si Xiaoyan sa Alchemist Association. Nakatayo siya sa kalsada at tumingin sa lahat ng direksyon. Matapos mag-isip sandali, itinaas niya ang kanyang mga paa at nagtungo sa angkan ng Nolan sa gitna ng lungsod. Ang sesyon ng pagpapaalis ng lason ngayon ay hindi pa isinasagawa. Matapos matuklasan na ang searing poison ay talagang nanatili sa kanyang katawan kahapon, nais ni Xiaoyan na muling kumpirmahin kung paano talaga dumating sa kanya ang bagay na ito ngayon. Kung sa bawat oras na ilalabas niya ang lason ay magreresulta sa pagtaas ng searing poison sa kanyang katawan, kung gayon ang bagay na ito ay tila medyo. Napabuntong hininga si Xiaoyan at umiling. Lumakad ang kanyang mga yapak sa pulutong ng mga tao at unti-unting nawala sa daloy ng tao. Sa waiting room sa punong tanggapan ng Primer Clan, maraming matatanda na kadalasang bihirang makita ang kinakabahan habang nakaupo sa kanilang mga upuan. Hindi nila pinansin ang nakatulala na mga mata ng nakababatang henerasyon sa tabi nila habang tinitigan nila ang isang matandang may puting buhok na nakaupo sa leader's seat sa waiting room. Old Hai, hindi ko akalain na makikita pa kita ngayon. Noong umalis ka at hindi na bumalik, halos lahat ng lakas ko ay namobilize ko pero nabigo pa rin kaming mahanap ang kahit katiting na bakas mo. Sa ibaba ng leader's seat, isang matandang lalaki na nakasuot ng napakagandang robe ang nagsabi na medyo nabalisa ang ekspresyon. Noon, may nangyari, kaya namuhay ako nang nakahiwalay sa loob ng maraming taon. Ngunit maswerte na ang lahat ay maayos na ngayon. Ang matandang nasa leader's seat ay nakakagulat na si Hai Baodong na nakipaghiwalay kay Xiaoyan kanina. Sa kasalukuyan, hawak niya ang isang mainit na tasa ng tsaa habang sinusulyapan niya ang balisang matanda. Natunaw din ng husto ang walang pakialam na ekspresyon sa kanyang mukha habang nagpapaliwanag. Tengshan, pagkatapos ng maraming taon na hindi ka nakita, naging dawang ka na rin. Nadala mo ng maayos ang mabigat na pasanin ng Primer Clan. Sa hinaharap, patuloy kang mamumuno sa Primer Clan. Sa kasalukuyan, hindi ko rin gustong makialam ng sobra. Sa tingin ko ay malalaman na ng matandang demonyo sa palasyo ang balita ng aking pagbabalik. Tumanggaw si Hai Baodong at mahinang sinabi. Hahaha. Ang makabalik ng Old Hai ay natural na ang pinakamalaking kagalakan ng Primer Clan.
Ang matandang lalaki na tinawag na Tengshan ay natural na ang namamahala sa Primer Clan. Kasabay nito, isa rin siya sa 10 strong sa Jiama Empire, Primer Tengshan. Mayroong napakaraming mga natatanging tao mula sa nakababatang henerasyon na nakaupo sa loob ng bulwagan. Sila ang bagong dugo ng Primer Clan. Habang pinagmamasdan nila ang First Elder, na kadalasang may malubhang mukha at mahigpit na tinatrato ang mga tao, ay nagpapakita ng gayong magalang na ekspresyon, ang kanilang mga mukha ay ganap na mapurol. Paulit-ulit na hinuhulaan ng kanilang mga puso ang pagkakakilanlan nitong matanda na may puting buhok. Ang Haibodong ay hindi nakapunta sa Primer Clan sa loob ng ilang dekada at ito ay sapat na upang hayaan ang nakababatang henerasyon na makalimutan ang kanyang pag-iral. Leo, dalhin mo ang iyong puwet dito. Biglang inikat ni Primer Tengshan ang kanyang katawan at mahigpit na umiyak sa mga tao. Kaagad-agad, isang nag-aalalang mukhang tao ang nagmamadaling lumabas. Nanginginig ang buong katawan niya habang nakaluhod sa lupa at sinabi sa nanginginig na boses. First Elder. Para sa pagkakasala sa Old High, dapat kitang direktang itaboy palabas ng angkan. Gayunpaman, bilang pagsasaalang-alang sa iyong mga merito sa angkan, aalisin ko ang iyong posisyon na elder at itatalaga kita sa isang border city upang pamahalaan ang ating sangay doon. Sa susunod na 3 taon, hindi ka pinapayagang bumalik sa punong tanggapan. Sabi ni Primer Tengshan na may walang pakialam na tono. Nang marinig ito, agad na naging kulay dumi ang mukha ni Leo. Sa ilalim ng mahigpit na boses ni Primer Tengshan, naghari ang katahimikan sa bulwagan. Walang nang-ahas na hamarang. Tanging Haibodong lamang sa leader seat ang mahinahong humigop ng kanyang tsaa. Yafei. Ibinaling ang kanyang tingin kay Yafei. Na hindi mapakali na nakaupo sa isang upuan sa isang sulok, unti-unting naging malumanay ang tono ni Primer Tengshan. Nakangiting sabi niya. Napakahusay mo sa pagkakataong ito. Sa hinaharap, magsisimula kang formal na pamahalaan ang auction house sa punong tanggapan ng Primer. Maraming salamat First Elder. Hindi pinansin ang mga tingin sa paligid na biglang nag-init, pilit na kumilos si Yafei na kalmado habang bahagyang tumango ang kanyang ulo. Ang kanyang mga kamay sa ilalim ng kanyang manggas, gayunpaman, ay mahigpit na nakakuyom. Old High, hahaha. Sa tingin ko dapat kang bumalik sa clan para manatili. Laging nililinis ang kwarto mo. Matapos ibigay ang parusa at mga gantimpala sa harap ng Haibodong, inikat ni Primer Tengshan ang kanyang katawan at mataimtim na tinitigan siya. Bahagyang umiling si Haibodong at nakangiting sinabi. Hindi ko ito magagawa sa maikling panahon na ito. Ayon sa isang kasunduan, kailangan kong sumunod sa isang maliit na kasamahan at maging bodyguard sa loob ng ilang panahon. Bodyguard. Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Primer Tengshan. Sa kanyang puso, medyo may pag-aalinlangan siyang bamulong. Ang binatang iyon na tinatawag na Xiaoyan ay talagang nakakapagpababa ng sarili ni Old High at maging isang bodyguard. Paano posible para sa kanya na magkaroon ng napakahusay na kakayahan ng kapangyarihan? Sa kakayahan ng angkan ng Primer na mang-alap ng katalinuhan, natural lang na medyo alam ni Primer Tengshan ang mga detalye ni Xiaoyan. Gayunpaman, ito ay limitado lamang noong si Xiaoyan ay nanirahan sa loob ng lungsod ng Wutan. Huwag mo siyang maliitin. Ang taong ito ay hindi isang simpleng tao. Kahit ako noon ay ilang beses na natalo sa kanyang mga kamay. Ang ganitong uri ng tao ay nagtatago ng kanyang kakayahan ng napakalalim. Kung hindi mo siya maaaring maging kaibigan, dapat ay hindi mo siya gagawing kaaway. Kung hindi, natatakot ako na kahit ako ay mahihirapang protektahan ang Primer Clan. Napakaseryoso ng ekspresyon ni Haibodong habang sinabi niya. Sa tuwing naaalala ng kasalukuyang siya ang Angry Buddha Lotus Flame na nilikha ni Xiaoyan noon, nararamdaman niya ang takot na bumabangon sa kanyang puso. Sobrang nakakatakot talaga ang lakas na iyon. Sa panunood sa bihirang makitang libingan na pagpapahayag ng Haibodong, isang pagkabalisa ang hindi sinasadyang lumitaw sa mga puso ng mga matatanda at Primer Tengshan sa bulwagan. Dahil alam nila ang karakter ng una, natural nilang alam na hindi hihigit sa 5 tao sa buong Jiama Empire ang may kwalipikasyon na tretuhin sa ganitong paraan ng Haibodong.
Gayunpaman, ang mga taong iyon ay ilang matatandang tao na hindi mamamatay kahit na napakatanda na. Gayunpaman, ang binatang iyon na tinatawag na Xiaoyan ay wala pang 20 taong gulang. Old Hai, makatitiyak ka na mahigpit kong tuturuan ang mga miyembro ng ating angkan na huwag magtanim ng sama ng loob sa kanya. Malakas na tumanggaw si Primer Tengshan sa kanyang tame time na sinabi. Sa harap ng napakalaking bagay, hindi siya nang ahas na basta-basta gawin ang gusto niya. Oo, tumanggaw si Hai Baodong at tumayo. Sinabi niya. Kung maaari, subukan mo ang iyong makakaya na ibigay sa kanya ang tulong na kailangan niya. Sa hinaharap, matutuwa ka sa desisyon na ginawa mo ngayon. Kailangan kong bumalik. Kung mayroon kang anumang mga problema, maaari kang makakuha ng isang tao upang mahanap ako. Dapat alam mo na kung saan ako tumutuloy. Pagkatapos sabihin ang mga salitang ito, hindi na nagtagal pa si Hai Baodong. Diretso siyang lumabas ng hall at unti-unting nawala sa paningin ng lahat. Ho! Pagtingin kay Hai Baodong na nawala, nakahinga ng maluwag si Primer Tengshan. Ang kanyang mahigpit na tingin ay lumibot sa paligid ng bulwagan bago sinabing malalim. Malinaw na narinig ninyong lahat ang Old Hai kanina. Mas mabuting huwag kang pumunta at pukawin ang binatang iyon na tinatawag na Xiaoyan. Kung hindi, si Leo ang nauuna. Lahat ng tao sa hall ay nagmamadaling tumanggo. Pinagmamasdan ang seryosong mukha ni Primer Tengshan, itinikom ni Yafei ang kanyang mapupulang labi. Nanginginig ang puso niya habang mapait na ngumiti at bamulong. Sino ang mag-aasam na ang binata na tinawag na Baldado 3 taon na ang nakakaraan ay kasalukuyang kinatatakutan ng ganito ng isa sa 3 malalaking angkan sa imperyo, ang Primer Clan. Nolan Yanran, talagang nagkamali ka. Battle Through the Heavens. Kabanata 289. Liu Ling. Sa maluwag na silid, bahagyang nakasimangot si Xiaoyan habang nakatingin sa lugar kung saan dumampi ang kanyang daliri sa likod ni Nolan Jia. Sa kanyang nakaraang karanasan, malinaw niyang naramdaman na ang apoy ay nadap ng ilang hindi kilalang mga bagay na siya namang hinihigop sa kanyang katawan sa sandaling binawi ang kulay berdeng apoy. Talagang nakakatakot ang mutation ng searing poison. Kahit na sa kasalukuyan kong kakayahan sa pagkontrol ng apoy, hindi ko ito kayang sunugin ng lubusan. Malamang na bone-chilling flame lang ni Yao Lao ang ganap na makapag-aalis nito. Dahan-daang inalis ni Xiaoyan ang kanyang daliri, umiling at mahinang bumantong hininga sa kanyang puso. Titigil tayo dito para sa sesyon ng pag-alis ng lason na ito. Pagkaraan ng ilang beses pa, sa tingin ko ang lason sa iyong katawan ay ganap ng maaalis. Binawi ni Xiaoyan ang kanyang daliri sa kanyang manggas, pagkatapos ay tinitigan si Nolan Jia, na ang ekspresyon ay mas bumuti mula noong huling pagkakataon, at sinabing, Maraming salamat little brother Yan Xiao. Nararamdaman kong unti-unting nababawasan ang searing poison sa aking katawan. Pinunasan ni Nolan Jia ang pawis sa kanyang noo. Ang matinding sakit sa tuwing ilalabas ang lason ay lubhang nakakapagod, katulad ng pagdaan niya sa pakikipaglaban sa isang malakas na tao ng parehong klase. Inikat niya ang kanyang ulo at nagpasalamat kay Xiaoyan, na ang mukha ay nagpapakita ng bahagyang pagkapagod. Ito lamang ay ang bawat isa sa atin ay humahawak sa kung ano ang kinakailangan ng iba. Walang pakialam na umiling si Xiaoyan. Ilang beses niyang pinagmasdan ang loob ng kanyang katawan. Mas lalo niyang pinagsalubong ang kanyang mga kilay nang mapagtanto niya na ang searing poison ay tila naging mas siksik sa kanyang katawan pagkatapos nitong sesyon ng pagtanggal ng lason. Ang bagay na ito. Iniisip ko kung ito ay isang pagpapala o problema. Mabuti kung narito si teacher. Sa karanasan ng kanyang matanda, hindi ko na kailangang mag-alala ng walang taros tungkol sa mga bagay na iyon. Mahinang bumantong hininga si Xiaoyan at tanging mapait na ngiti sa kanyang puso ang nasabi. Ha. Little brother Yan Xiao. Tiyak na nahihirapan ka nitong nakaraang 2 araw. Kung kailangan mo ng anumang sangkap na panggamot o iba pang bagay, maaari mong sabihin sa amin. Maliliit na bagay lang ito. Hayaan mo na lang ang Nolan clan namin at ayusin ito. Kailangan mo lang magpahinga. Nang makita ang lalong namumula na kutis ni Nolan Jia, nadagdagan din ang ngiti sa mukha ni Nolan So.
Naglakad siya ng 2 hakbang at sinabing may ngiti pa rin sa kanyang mukha kay Xiaoyan. Nang marinig ito, nag-alinlangan sandali si Xiaoyan. Maginhawa siyang naglabas ng papel at panulat sa storage ring. Pagkatapos nito, mabilis siyang nagsulat ng ilang bihirang at mahalagang sangkap na panggamot na bihirang makita sa merkado. Pagkatapos nito, iniabot niya ito kay Nolenso. Dahil ang kabilang partido ay isang malaking matabang tupa, sayang ang hindi pagkatay. Sa anumang kaso, sa lakas ng pananalapi ng angkan ng Nolan, ang maliit na ito ay hindi sapat na halaga na hindi man lang magpapasakit sa kanilang mga puso. Tinanggap ni Nolenso ang papel at sinulyapan ito. Walang kahit na katiting na pagbabago ang kanyang ekspresyon dahil sa mahahalagang sangkap na nakalagay dito. Tumawag siya at pinasunod niya ang isang babaeng katulong upang sundin ang nakasulat dito at ilabas sila sa bodega ng angkan. Sa buong proseso, ang tugon ni Nolenso ay walang kaunting pag-aalinlangan, na kumikilos sa isang bongga. Hahaha. Little brother Yan Xiao, bakit hindi muna tayo pumunta sa sala para maupo? Dadalhin agad ang mga kailangan mo. Nang makitang lumabas na ang babaeng katulong sa silid, ngumiti si Nolan Jia, natapos nang magsuot ng kanyang damit, at sinabi kay Xiaoyan. Okay. Bahagyang tumango si Xiaoyan at itinaas ang kanyang paa para sundan sina Nolan Jia at Nolan Su sa kanyang harapan. Pagkalabas ng pinto ay dumaan sila sa isang tahimik na koridor bago pumasok ang tatlo sa marangyang sala. Kakaupo pa lang nila ay dali-daling inihain ng babaeng katulong sa gilid ang mabangong tsaa. Pagkatapos nito, yumuko siya sa katawan at umatras. Little brother Yan Xiao, sa palagay ko ang layunin ng pagpunta mo sa kabisera sa pagkakataong ito ay upang lumahok sa Alchemist Grand Meeting, tama ba? Itinaas ni Nolan Jia ang kanyang tasa, humigop ng mabagal at nakangiting nagtanong. Oo. Hihihi. Lahat ng malalakas na tao ay nagtipon para sa Grand Meeting na ito. Mukhang may magandang palabas na mapapanood. Nakangiting sabi ni Nolenso na nakaupo sa tabi niya. Narito lamang ako upang sumali sa kasiyahan at walang gaanong kakayahang makipagkompetensya sa iba. Ngumiti si Xiaoyan at sumagot. Talagang mahinhin ka. Ang pagkakaroon ng isang bagay na kakaiba bilang isang heavenly flame, imposible para sa iyo na hindi ipakita ang iyong ningning. Umiling si Nolan Jia at agad na tumawa. Bago ang grand meeting, tiyak na kailangan ng ilang pagsasanay. Kung kailangan ni Little Brother Yan Xiao ng anumang sangkap na panggamot, maaari mo lang itong banggitin sa akin. Hanggat mayroon nito ang aming Nolan clan, tiyak na hindi kami magiging madamo. Kaya gusto mo akong mapagtagumpayan ng maaga. Humigop si Xiaoyan ng kanyang tsaa, bahagyang umiling at mamulong sa kanyang puso. Ang uri ng mga prospect na isang alchemist na nagtataglay ng heavenly flame ay isang bagay na napakalinaw ng isang malakas na tao tulad ni Nolan Jia. Sa makatuwid, si Xiaoyan ay maaaring isang tier 2 alchemist lamang ngayon ngunit si Nolan Jia ay naglagay pa rin ng lahat ng kanyang pagsisikap upang mapagtagumpayan ang una. Sabi nga sa kasabihan, magikli ang bibig ng isang tao pagkatapos kumain ng mga bagay ng iba. Kung talagang ginawa ni Xiaoyan ang sinabi niya at random na kinuha ang mga panggamot na sangkap mula sa Nolan clan, hindi magiging madali para kay Xiaoyan na tanggihan si Nolan Jia nang inimbitahan niya si Xiaoyan na maging alchemist para sa Nolan clan sa hinaharap. Pupunta ako at hahanapin ko kayong dalawa kapag kailangan ko sila. Hindi agad siya tinanggihan ni Xiaoyan. Gayunpaman, hindi rin sumangayon ang malabo niyang salita. Bilang isang taong naging matalino sa edad, natural na maririnig ni Nolan Jia ang malabong kahulugan ni Xiaoyan. Napangiti siya at walang bigong damdamin ang mukha niya. Sa isang ngiti, inilihis niya ang kanilang paksa ng pag-uusap at nagsimulang random na magtanong tungkol sa ilang iba pang impormasyon tungkol kay Xiaoyan. Hahaha. Maaari ko bang tanungin kung sino ang guro ni Little Brother Yan Xiao? Nakikilala ko ang higit sa kalahati ng mga kilalang alchemist ng Jiama Empire. Gayunpaman, wala akong narinig na sino man sa kanilang mga estudyante na nagtataglay ng heavenly flame sa murang edad. Ang guro ay hindi gustong magpakilala. Siya ay namumuhay ng nakahiwalay. Bago ako umalis, ang matanda ay nagbilin sa akin na huwag magbunyag ng anumang impormasyon tungkol sa kanya. Umiling si Xiaoyan at sinabing, dahil ganito, hindi na kita pahihirapan.
Nang marinig ang mga salita, ngumiti si Nolan Jia at tumango. Ang kanyang puso, gayunpaman, ay bumulong. Isang malakas na tao na nakatago sa mundo. Sa edad ni Yan Xiao, natural na imposible para sa kanya na pigilan ang Heavenly Flame ng mag-isa. Sa tingin ko ang kanyang guro ay dapat na nagbigay ng maraming tulong dito. Ang isang malakas na tao na maaaring magpigil sa isang Heavenly Flame ay dapat maging isang dawhang. Maging maraming benepisyo. Kasunod ng casual na tugon ni Xiaoyan, dahan-daang lumipas ang oras. Ang babaeng katulong na pumunta para kumuha ng mga sangkap na panggamot ay may dalang pilak na plato at naglakad papunta sa sala na nakakulot ang poster. Pagkatapos ay magalang niyang inilagay ang plato sa mesa sa tabi ni Xiaoyan. Sinulyapan ang perpektong napreserbang mga sangkap na panggamot sa pilak na plato, bahagyang tumango si Xiaoyan. Mukhang ang Nolan clan ay may napakaraming bihasang tao na marunong mag-alaga ng kanilang mga sangkap na panggamot. Maingat na inimbak ni Xiaoyan ang mga sangkap na panggamot sa kanyang storage ring. Hindi naglalayong maghintay, hindi na nagpatuloy si Xiaoyan na manatili pa. Agad siyang tumayo at nagpaalam sa dalawa. Hihihi. Hayaan na nating umalis si little brother Yan Xiao. Nang makitang tumayo si Xiaoyan, nagmamadali rin si Nolan Jia. Pagkatapos nito, magkabalikat na naglakad sila ni Nolan Su palabas ng sala. Nang makalabas na sila ng silid, tinahak nila ang isang maliit na daanan. Nagmamadaling sumalubong sa kanila ang mga miyembro ng Nolan clan na dumarating at umaalis. Naghintay sila hanggang sa makalayo silang tatlo bago magkaharap sa gulat. Kaagad pagkatapos, ibinato nila kay Xiaoyan ang kanilang nagtataka at nakakagulat na mga tingin. Sa kabuuan ng Jiama Empire, hindi hihigit sa 5 tao ang may kwalipikasyon para pareho, ang matandang lolo ng Nolan clan at ang clan head na magalang na magpadala ng isang tao na magkasama. Ngunit ang kabataang ito na lumitaw lamang sa paligid ng 20 taong gulang ay talagang nagtataglay ng kwalipikasyon upang tamasahin ang gayong magalang na pagtrato. Sa gulat at kakaibang mga tingin sa buong paglalakbay, sa wakas ay nakarating silang tatlo sa pangunahing pintuan. Bahagyang yumoko si Xiaoyan kay Nolan Jia at Nolan Su. Aalis na sana siya nang biglang tumigas ang gilid ng mata niya nang makita ang dalawang figure ng tao na dahan-daang naglalakad papunta sa Nolan clan. Sa dalawang figure ng tao, ang isa ay lalaki at ang isa ay babae. Ang ginang ay nakasuot ng isang moon white colored robe na may trailing na maluwang na manggas. Ang kanyang matikas na mga yapak ay naging sanhi ng mga tao na magkaroon ng isang labis na kasiya siyang magandang pakiramdam. Ang kanyang magandang mukha, na may kaunting ngiti, ay nakakabit sa mga tingin ng mga nakapaligid na lalaki habang siya ay dumaan. Nakasuot ng alchemist long robe ang lalaki. Ang kanyang edad ay medyo bata pa at ang kanyang figure ay matangkad at tuwid, na lumilitaw lamang ng bahagya sa ibabaw ng 20 taong gulang. Ang gwapo niyang mukha ay may mga linyang tila inukit ng kutsilyo, na naglalabas ng medyo pambabae na pakiramdam. Ang malumanay na ngiti sa kanyang mukha ay naging madali din sa pagpapakilos sa puso ng ilang kababaihan. Kung ikukumpara ang hitsura ng taong ito sa pagbabalat kayo na anyo ni Xiaoyan, para itong dalawang polar region na napakalayo. Siyempre, ang higit na nakatawag pansin ay ang alchemist badge pa rin sa dibdib ng binata. Sa ibabaw nito, 3 kulay pilak na ripples ang sumasalamin sa isang nakakatusok na ningning sa ilalim ng sikat ng araw. Ang mga dumadaan na iyon, na ang puso ay orihinal na nagtataglay ng maasim na pakiramdam dahil sa kabilang partido na may kasamang napakagandang babae, sa simula ay napuruhan nang makita ang 3 kulay pilak na alon na kumakatawan sa kanyang katayuan. Kaagad, ang kalungkutan sa kanilang mga mata ay automatikong nauwi sa isang paggalang na ginagamit ng isa kapag kaharap ang isang malakas na tao. Dahan-daang lumakad ang lalaki at ang ginang. Isang mahuhusay na lalaki at isang magandang babae, isang perpektong mag-asawa. Nakuha nila ang atensyon ng napakaraming mga mata sa kalye. Kaagad, maraming nagtataka at naiinggit na mga tingin ang ibinato sa dalawa sa kanila na biglang naging focus ng atensyon sa kalye. Sa sandaling huminto ang tingin ni Xiaoyan sa kanilang dalawa, napansin din ni Nolan Jia at Nolan Su sa tabi niya ang 2 taong naglalakad. Nang dama po ang kanilang mga tingin sa lalaking nasa gilid ni Nolan Yanran,
medyo iba ang ekspresyon ng bawat isa sa kanila. Nakatitig sa kanilang dalawa na dahan-daang naglalakad, bahagyang ibinaba ni Xiaoyan ang kanyang ulo. Sa hindi malamang dahilan, bahagyang may bahid ng galit ang kanyang puso. Maya-maya pa ay nakalanghap siya ng malamig na hangin. Naiintindihan niya na kahit wala na ang nararamdaman niya para sa babaeng nasa harapan niya, isa pa rin itong halos naging asawa niya kahit ano pa ang nangyari. Ngayong nakita niya itong nakikipag-usap at nakikipagtawanan sa ibang lalaki habang magkasama silang naglalakad, natural na makaramdam siya ng buhol sa kanyang puso. Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang ulo. Tuluyan na niyang binawi ang emosyon sa mga mata niya habang kalmadong pinagmamasdan ang 2 taong dumating sa harapan niya. Mr. Yan Xiao, pinahirapan ka na naman namin ngayon. Nang makarating ang 2 tao sa main door, binati ni Nolan Yanran sina Nolan Jia at Nolan Su bago siya ngumiti at kinausap si Xiaoyan. Hindi ibinuka ni Xiaoyan ang kanyang bibig para magsalita. Umiling lang siya. Bahagyang nanlamig ang kanyang mukha na natatakpan ng nagyayelong silk mask. Dahil nakilala si Xiaoyan sa loob ng isang araw, alam din ni Nolan Yanran ang tungkol sa kanyang walang malasakit na karakter at walang pakialam dito. Itinuro niya ang lalaki sa tabi niya at nakangiting sinabi. Mr. Yan Xiao, ito ang kaibigan ko, si Liu Ling. Isa rin siyang alchemist. Ikinagagalak na makilala ka, Mr. Yan Xiao. Ang gwapong lalaking iyon ay naglahad ng kanyang kamay habang nakangiti at binati si Xiaoyan. Ang kanyang ngiti ay lubos na banayad, lumilitaw na medyo sinsero. Ikinagagalak kong makilala ka. Iniabot ni Xiaoyan ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ng kabilang partido habang mahinahon siyang nagsasalita. Pinagmasdan ng kanyang mga mata si Liu Ling. Mula nang umalis siya sa Wotan City, ang binata sa kanyang harapan ay ang unang binata na naging dahilan upang talagang bigyang pansin ni Xiaoyan. Ang pagiging isang Tier 3 alchemist sa murang edad, ang kanyang talento ay talagang hindi mas mahina kaysa kay Xiaoyan. Hoy, Liu Ling boy, bakit ka tumakbo dito sa halip na matuto ng mga kasanayan sa pagpino mula sa iyong guro? Sinulyapan ni Nolan Jia ang lalaking ito na napakahusay. Bahagya siyang napabuntong hininga sa kanyang puso. Si Liu Ling ang pinakatanyag na binata na nakita niya nitong mga nakaraang taon. Kung ang isa ay tatalakayin tungkol sa talento at kakayahan, siya ay isang lalaking katapat ni Nolan Yanran. Alam din niya na ang kanyang sobrang hambog na apo ay maaaring magkaroon din ng paborebleng impresyon sa napakahusay na binata na ito na nasa kanyang edad. Bagamat ang maliit na paborebleng impresyon na ito ay malayo sa pagkakaroon ng anumang damdamin, si Liu Ling ay isa sa ilang mga lalaki sa kanyang edad na nagbigay sa kanya ng paborebleng impresyon sa maraming taon. Habang si Liu Ling ay talagang napakahusay, ang kasunduan sa kanyang matandang kaibigan noon ay palaging nasa puso ni Nolan Jia. Iniisip lamang ang tungkol sa maliit na tao mula sa angkan ng Xiao na naputol ang pakikipag-ugnayan, ang kanyang puso ay napuno ng panghihinayang at kawalan ng magawa. Sa makatuwid, nagkaroon siya ng ilang pagtutol sa pagiging masyadong malapit ni Liu Ling at Nolan Yanran. Nag-iisip pa rin siya ng mga paraan para iligtas ang naudlot na pre-arranged marriage. Ang grand meeting ay malapit nang magsimula. Ang grand meeting ay nagtipon ng hindi mabilang na malalakas na tao sa imperyo ng alchemist scene. Palaging may mas mahusay kaysa sa isa. Sa makatuwid, hiniling sa akin ng guro na bumaba mula sa mga bundok at maranasan ito para sa aking sarili. Bukod pa rito, hiniling din sa akin ni guro na ipadala ang kanyang pagbati kay Old Sir. Bahagyang yumoko si Liu Ling at sumagot ng nakangiti. Mr. Yan Xiao, hindi ko inaasahan na nakatulong ka kay Old Sir na tanggalin ang searing poison sa murang edad. Nakakagulat talaga ang mga tao. Noon, dumating din ang guro at tumingin, pero wala ni Katie Ting na solusyon. Hahaha. Sa tingin ko, si Mr. Yan Xiao ay dapat magkaroon ng maalamat na heavenly flame, tama ba? Ibinaling ni Liu Ling ang kanyang tingin kay Xiaoyan sa gilid at tumawa. Nanliit ang mga mata ni Xiaoyan habang sinisiyasat niya si Liu Ling at nagtanong. Sino ang iyong guro? Ang aking guro ay si Guhi. Magiliw na ngumiti si Liu Ling at sinabing. Bagamat itinago niya ang pagmamalaki sa kanyang ngiti ng napakalalim, ang ilan ay tumagos pa rin. Kaya si Pilking Guhi.
Mahinang ungol ni Xiaoyan sa kanyang puso. Tumango siya, ngunit hindi gumagalaw ang kawalang interes sa kanyang mukha dahil sa pangalang ito na minsang yumanig sa buong Jiama Empire. Ang mahinahong paraan ni Xiaoyan ay naging sanhi ng pagkagulat ni Liu Ling. Ang pagiging Pilkinggo ang personal niyang disipulo ay palaging isang bagay na ipinagmamalaki niya. Gayunpaman, sa mga mata ng binata sa kanyang harapan ay parang wala lang. Agad na nagsalubong ng bahagya ang mga kilay nito nang hindi napapansin bago ito agad na nakahinga. Nakangiti niyang tanong kay Xiaoyan. Pwede ko bang malaman ang pangalan ng guro ni Mr. Yan Xiao? Ang aking guro ay isang tamad lamang sa bundok at walang magandang reputasyon tulad ng mayroon si Pilking Guhi. Hindi siya nararapat na banggitin. Ngumiti si Xiaoyan at mahinang sumagot. Ang kanyang napakakalmang ugali ay naging dahilan upang bigyan siya ni Nolan Jia, Nolan Yanran at ng iba pa ng isang sidilang sulyap. Talagang mapagpakumbaba si Mr. Yan Xiao. Kahit na hindi natin banggitin ang Heavenly Flame, naging Tier 2 alchemist ka na sa ganoong edad. Natural na hindi mahina ang kakayahan ng iyong guro para makapagturo sa isang estudyanteng katulad mo. Tinapan ni Nolan Yanran sa gilid ang bibig at tumawa. Wala akong pagpipilian. Ang lahat ng ito ay pinilit ng isang tao. Tinitigan ni Xiaoyan ang magandang mukha ni Nolan Yanran at biglang kinutya ang sarili habang mahinang nagsasalita. Si Nolan Yanran ay nasa isang panandaliang pagkawala. Sa hindi malamang dahilan, ang mga mata ng kabilang partido ay naging sanhi ng pagtibok ng kanyang puso nang hindi namamalayan. Marahan niyang ipinilig ang kanyang ulo at may sasabihin pa sana nang hawakan ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay at kinilig sa lahat. Ngumiti siya ng mahina at sinabing, paumanhin. May gagawin pa ako at hindi ko na masasabayan ang lahat para mag-usap. Paalam. Nang sabihin niya ang mga salitang iyon, naglakad si Xiaoyan patungo sa kalye. Pagkatapos nito, unti-unti siyang nawala sa dagat ng mga tao sa harap ng mga mata ng grupo ni Nolan Yanran. Yanran, meron ba talaga siyang Heavenly Flame? Nang makitang nawala si Xiaoyan, hindi napigilan ni Liu Ling na magtanong muli. Oo, ang kakayahan ni Mr. Yan Xiao ay napakahusay. Ang kanyang kakayahang magkontrol ng apoy ay hindi mas malala kaysa sa iyo. Sa mga tuntunin ng pagpino ng mga table task, siya lamang ang kaparehong edad na nakilala ko sa napakaraming taon na sa tingin ko ay maaaring higit pa sa iyo. Tumango si Nolan Yanran. Ang kanyang mga magagandang mata ay pinagmamasdan ang dulo ng kalye at nakaramdam siya ng kaunting kawalan ng pag-iisip. Sa hindi malamang dahilan, ang malamig na binata na ito ay patuloy na nagbibigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Ang ganitong pakiramdam ay isang bagay na hindi pa niya naramdaman mula kay Liu Ling. Nakakunot ang noo ni Liu Ling habang nakatingin kay Nolan Yanran na nakatitig sa dulo ng kalye sa paraang wala sa isip. Bahagyang yumigting ang kanyang kamao nang hindi niya namamalayan habang ang bahagyang pag-asim ay lumitaw sa kanyang puso. Battle Through the Heavens. Kabanata 270. Nakatagong kalaban. Sa loob ng tahimik na silid, si Xiaoyan, na naka-cross-leg sa kama. Dahan-daang iminulat ang kanyang mga mata. Isang kislap ang sumilay sa kanyang madilim na mga mata. Gumagalaw ang maputik na hangin sa kanyang lalamunan habang siya ay huminga. Bahagyang naglabas ng mahinang liwanag ang mukha ni Xiaoyan. Maliwanag, ang Dao Qi sa kanyang katawan ay tumaas ng husto pagkatapos ng sesyon ng pagsasanay na ito. Ang enerhiyang nasa loob ng searing poison na ito ay talagang napakalaki. Kahit na ilang beses ko na itong pinino, mayroon pa rin itong napakalaking enerhiya. Habang nararamdaman niya ang kanyang Dao Qi na nagiging mas makapal at mas malakas, hindi napigilan ni Xiaoyan na umungol ng mahina. Maaaring malaki ang enerhiya, ngunit mayroon din itong presyo. Tumawa ng mapait si Xiaoyan. Kinamayan niya ang kanang kamay at isang kumpol ng kulay berdeng apoy ang bumangon. Sa panlabas na ibabaw ng apoy, bahagyang namimilipit ang malabong itim na mga marka. Sa wakas, ito ay ganap na napigil sa gitnang daliri ni Xiaoyan. Kaagad, ang kanyang mahabang daliri ay naging kasing itim ng tinta, na tila kakaiba. Ang searing poison ay lalong siksik. Nang mapansin ang kulay ng kanyang daliri, na naging mas madilim, umiling si Xiaoyan. Idiniin niya ang daliri niya sa poste ng kama sa gilid.
Agad na naagnas ang matigas na kahoy na haligi at nabuo ang isang walang laman na butas. Kalimutan mo na ito. Hanggat nahawakan ko ang 7 magical green spirit saliva, magagawa kong gisingin ang guro. Kapag dumating ang oras na iyon, dapat mayroong solusyon na makakalutas sa mga problemang ito. Matagal na tinitigan ni Xiaoyan ang kanyang daliri habang bumubulong. Bagaman ang bagay na ito ay napakadelikado, medyo marami na akong naabsorb na enerhiya mula sa searing poison nitong huling 2 araw. Ayon sa antas ng enerhiya, malamang na sapat na para sa akin na umabant mula sa isang 6 na bituing doshi tungo sa isang 7 bituing doshi sa oras na ako ay ganap na masipsip ng lahat ng searing poison sa katawan. Umiling si Xiaoyan at bahagyang kinulat ang daliri. Ang madilim na itim na kulay nito ay binawi at ilang sandali pa, bumalik sa normal nitong kulay. Creak. Habang binawi ni Xiaoyan ang kanyang kamay, marahang itinulak ang pintong mahigpit na nakasara. Tamad na pumasok si Hai Bodong. Napasulyap siya kay Xiaoyan sa kwarto at nakita niya ang medyo pangit nitong ekspresyon at hindi maiwasang magtanong ng nakangiti. Ano? May naranasan ka bang mali sa angkan ng Nolan? Gusto mo samahan kita sa susunod? Walang magawang umiling si Xiaoyan. Bumaba siya mula sa kama at sinabing, ito pa rin ang usapin ng searing poison. Ang aking heavenly flame ay tila walang magawa dito. Sa tuwing tinutulungan ko si Nolan Jia na alisin ang lason, ang searing poison sa aking katawan ay lalong nagiging siksik. Lalong siksik. Nagulat si Hai Bodong nang marinig ito. Agad siyang kumunot ang noo at sinabing, dahil ganito na, bakit mo pa siya tinutulungang tanggalin ang lason? Hindi ako naniniwalang isa ka sa mabubuting tao na nagsisikap tumulong sa lahat. At saka, parang may sama ka ng loob kay Nolan Yanran ng angkan ng Nolan. Gusto ko yung 7 magical green spirit saliva na yun. Huwag mong sabihin sakin na kailangan nating magnakaw. Nagkibit balikat si Xiaoyan at mahinang sumagot. Hindi mangyayari iyon. Dahil kay Nolan Yanran, ang Nolan clan at ang Mystic Cloud sect ay may napakagandang relasyon. Bukod dito, ang angkan ay may kaunting bigat din sa gobyerno ng imperyo. Sa palagay ko ang matandang demonyong iyon mula sa royalty ay kikilos din. Sa tingin mo ba ay magagawa ng ating kakayahan na makipaglaban sa dalawang malalaking lakas na ito? Nakangiting awkward si Hai Bodong habang tumugon kay Xiaoyan. Kung gayon, ano ang masasabi? Sa ngayon, kung gusto kong makuha ang 7 magical green spirit saliva, makakatulong lang ako na pagalingin si Nolan Jia. Bagamat ang searing poison na ito ay lubhang mapanganib, kahit papaano sa kasalukuyan ay hindi ito lumilitaw na sasaktan ako sa anumang paraan. Walang magawang umiling si Xiaoyan. Pagkatapos ng pagsusuring ito ni Hai Bodong, medyo naging seryoso ang kanyang puso. Ang angkan ng Nolan na ito ay talagang tinupad ang reputasyon nito bilang isa sa 3 malalaking angkan ng imperyo. Napakaraming lakas sa likod nila na mahahatak sa bagay na iyon. Gawin mo ang gusto mo hanggat hindi mo haantong sa paglubog mo dito. Naghihintay pa rin ako na tulungan mo akong pinuhin ang spiritual recovery purple pill. Ikanaway ni Hai Bodong ang kanyang kamay at sinabing, relax. Sa sandaling makuha mo na ang lahat ng mga sangkap na panggamot, tutulungan kitang pinuhin ito. Bagamat bahagyang nasira ang aking spiritual strength dahil sa Angry Buddha Lotus Flame, ang pagpino sa spiritual recovery purple pill ay hindi dapat maging isang bagay na napakahirap. Dahan-daang naglakad si Xiaoyan patungo sa gilid ng mesa. Inalis niya ang lahat ng mga kalat ng mga bagay dito, kumuha ng isang medicinal cauldron mula sa loob ng storage ring at random na sinabi ng mababaw. Hihihi. Natural lang na may tiwala ako sa'yo. Ngumiti si Hai Bodong at tumango. Tinitigan niya ang aksyon ni Xiaoyan at nagtanong ng may pagtataka. Anong ginagawa mo? Sa tingin ko ay dapat kang magpatuloy na gumala-gala sa labas. Sasanayin ko na ang aking mga kasanayan sa pagpino. Inalis ni Xiaoyan ang maraming sangkap na panggamot sa storage ring at nakangiting sinabi kay Hai Bodong. Matagal na akong hindi nakabalik. Nang marinig ang mga salita ni Xiaoyan, mapait na ngumiti si Hai Bodong at umiling. Ilang sandali pa, napansin niyang nakatitig sa kanya si Xiaoyan na nakatagilid ang ulo at walang magawang mapatitig sa kanyang mga labi. Sabi niya,
Kalimutan mo na ito. Maaari kang magsanay. Lalabas ako para mamasyal. Habang nagsasalita siya, tumalikod si Hai Bodong at dahan-daang binuksan ang pinto bago nag-aatubili na lumabas. Alam niya na ang isang alchemist ay hindi gusto na ang kanilang paligid ay naaabala ng sinuman habang sila ay nagpino ng mga tabletang panggamot. Tiningnan ni Xiaoyan ang pinto na dahan-dahang sumara bago ibinaling ang tingin sa medicinal cauldron sa harap niya. Dahan-daang hinahaplos ng kanyang palad ang ilan sa mga sangkap na panggamot sa mesa habang magkadikit ang mga kilay at malalim ang iniisip. Pagkatapos ng humigit kumulang isang taon ng mahihirap na pagsasanay sa disyerto at lalo na pagkatapos na maubos ang Fire Lotus Seed kamakailan na nagresulta sa kanyang compatibility sa Green Lotus Core Flame na pumailang-lang, lubos na kumpiyansa si Xiaoyan na hindi ito magiging isang bagay na labis na mahirap na makapasa sa pagsusulit para sa isang Tier 3 Alchemist. Ito ay dahil ang pinakamahalagang bagay para sa isang Tier 3 Alchemist ay ang kakayahang magkontrol ng apoy. Sa aspetong ito, nagkaroon pa ng kumpiyansa si Xiaoyan na ikumpara sa isang Tier 4 Alchemist. Pero kahit na ganito, hindi magiging madali para sa akin na matagumpay na makuha ang champion spot sa Alchemist Grand Meeting. Ang mga kalaban na iyon ay hindi ordinaryong tao. Bumantong hininga si Xiaoyan at umiling. Naalala niya ang disipulo ni Guhi, si Liu Ling, na nakilala niya ngayon. Bagamat hindi niya personal na nakita ang kabilang partido na nagpino, natural lang na sa kakayahan ni Pilking Guhi, ang disipulo na tinuruan niya ay hindi magiging isang taong walang silbi. Bukod dito nang magkaharap sila, naramdaman din ni Xiaoyan ang kumpiyansa na nasa loob ng pagkilos at boses ng kausap. Ang pagtitiwala na ito ay hindi isang puwersang pagkilos. Ito ay isang bagay na makukuha lamang ng isang tao kapag siya ay talagang nagtataglay ng ilang kakayahan. Pinunasan ng palad ni Xiaoyan ang malamig na medicinal cauldron. Bigla siyang nagkibit ng balikat at tumawa ng mahina. Siyempre, hindi rin ako ordinaryong tao. Kung matatalo ako kay Liu Ling sa Alchemist Grand Meeting, hindi ba't hindi maikukumpara ang guro kay Guhi? Hindi iyon magagawa. Dahan-daang bumuga ng hangin si Xiaoyan. Bahagya niyang itinaas ang labi. Maya-maya pa, mahina siyang ngumiti. Dahan-daang pamitik ang kanyang daliri sa labasan ng apoy ng medicinal cauldron at mabilis na ipinasok ang isang tipak ng kulay berdeng apoy. Kasunod ng mahinang tunog, isang kulay berdeng apoy ang agad na bumangon at nasunog sa loob ng nakapagpapagaling na kaldero. Susubukan ko munang pinuhin ang isang Tier 3 medicinal pill. Dahan-daang gumalaw ang palad ni Xiaoyan sa mga sangkap na panggamot sa mesa. Pagkatapos nito, huminto ito sa ilang halamang gamot. Bahagyang kumulo ang kanyang palad at hinayla ito ng banayad na puwersa ng pagsipsap sa kanyang palad at random na inihagis sa medicinal cauldron. Pinagmamasdan ang mga sangkap na panggamot na pinaghiwalay at binalot ng kulay berdeng apoy, bahagyang tumango si Xiaoyan. Isang medicinal formula para sa isang Tier 3 medicinal pill ang automatikong lumabas sa kanyang isipan. Sa panahon ng kanyang pagsasanay, paminsan-minsan ay ginagamit ni Yao Lao ang kanyang espiritual na lakas para ibuhos ang lahat ng mga formula ng gamot na ito kay Xiaoyan. Natural na napakadali para sa kanya na magamit ang mga ito ngayon. Refreshing Pill, Tier 3 Medicinal Pill. Nagagawa nitong hayaan ang pandaman ng taong kumonsumo nito na maging mas sensitibo sa panlabas na natural na enerhiya sa labas ng mundo habang nasa training mode ng isang tao. Pinatataas ang bilis kung saan ang isang tao ay sumisipsip ng enerhiya. Ang dami nito ay tataas din ng malaki. Ang mga sangkap na kailangan upang pinuhin ito ay 3 baitang na gamot na tableta. Nagagawa nitong hayaan ang mga pandaman ng taong kumonsumo nito na maging mas sensitibo sa panlabas na natural na enerhiya sa labas ng mundo habang nasa training mode ng isang tao, na nagpapataas ng bilis ng pagsipsip ng enerhiya. Ang dami nito ay tataas din ng malaki. Ang mga sangkap na kailangan upang pinuhin ito ay isang 30 taong gulang na Pure Heart 3 Leaves Grass, isang hinog na Buddha Heart Fruit, isang 10 taong gulang na Spirit Engravings Tree, isang Rank 3 Monster Core. Unti-unting naalala ng isip ni Xiaoyan ang mga sangkap ng gamot na naitala sa formula ng gamot. Maya-maya pa, marahang pamitik ang kanyang 10 mahabang daliri. Kaagad, ang apoy sa medicinal cauldron ay nasusunog.
Habang sinimulang pinuhin ni Xiaoyan ang gamot, unti-unting tumaas ang temperatura sa silid. Isang mahinang usok ang lumabas mula sa kaldero. Pagkatapos nito, nagtagal ito sa loob ng silid, dahilan upang ang lugar ay natatakpan ng hamog. Dahil ito ang kanyang unang pagkakataon na magpino ng naturang medicinal pill, inaasahang sinunog ni Xiaoyan ang mga sangkap na panggamot sa kanyang unang dalawang pagsubok. Gayunpaman, hindi ito naging dahilan upang makaramdam siya ng anumang pagkabigo. Pagkatapos ng lahat, ang mga pagkabigo sa pagpino ng mga medicinal pill ay mahirap iwasan kahit na si Yao Lao ang personal na nagsasagawa ng pagpino. Sa makatuwid, matapos itigil ang apoy at ibuod ang mga karanasan sa kabiguan, mabilis na nahawakan ni Xiaoyan ang kinakailangang temperatura ng apoy, at iba pa. Sa kanyang ikatlong pagpipino, isang bilog, may kintab na refreshing pill ang sa wakas ay bagong likha pagkatapos ng 2 oras ng pagpino. Tinitigan ang refreshing pill na tahimik na nakalatag sa bote ng jade, pinunasan ni Xiaoyan ang pawis sa kanyang noo. Ngumiti siya ng may kasiyahan. Pagkatapos nito, muli niyang itinaas ang apoy at nagpatuloy sa pagpino. Sa pamamagitan ng pagkonsumo ng buong hapon, ang tagumpay ni Xiaoyan sa pagpino ng refreshing pill ay tumaas ng may kagalakan at mabilis na bilis. Nang malapit nang maubos ang mga sangkap na panggamot sa mesa, 3 refreshing pills ang lumabas na sa bote ng jade. Inimbak ni Xiaoyan ang bote ng jade na naglalaman ng 3 refreshing pills nang maingat sa kanyang storage ring. Mahirap itago ang pagod na ekspresyon sa mukha niya. Sa sandaling linisin niya ang mesa, gumawa siya ng ilang mahinang hakbang at ibinaon ang kanyang ulo sa kama. Sa oras na nagising si Xiaoyan mula sa kanyang mahimbing na pagkakatulog, napagtanto niyang umaga na ng susunod na araw. Ipinilig niya ang kanyang medyo inaantok na ulo habang umaakyat sa kanyang kama. Pinagmasdan niya ang bakanteng silid at umiling na may mapait na ngiti. Ang pagdadalisay ng mga tabletang panggamot ay talagang napakapagod na trabaho. Ang pagkawala na naranasan ng kanyang espiritong lakas ay talagang napakalaki. Umakyat si Xiaoyan sa kanyang kama at inayos ang sarili sa simpleng paraan. Sa sandaling gising na siya, lumabas siya ng silid at tumungo sa angkan ng Nolan upang simulan ang sesyon ng pag-alis ng lason ngayon para kay Nolan Jia. Bagamat hindi niya nakita si Hai Bodong sa loob ng isang araw, hindi masyadong nag-aalala si Xiaoyan. Sa lakas ng matanda, maliban sa mga matandang iyon at sa pinuno ng Mystic Cloud Sect, malamang na walang sino man sa Jiama Empire na ito ang maaaring magdulot ng anumang malaking problema sa kanya. Ang sesyon ng pag-aalis ng lason ngayon ay halos pareho sa huling pagkakataon. Sa sesyon, walang kakaibang nangyari. Sa sandaling tinulungan ni Xiaoyan si Nolan Jia na alisin ang lason, inanyayahan din siyang umupo sa angkan ng Nolan sandali. Sa hindi malamang dahilan, si Nolan Yanran ay lumapit na may malaking interes sa oras na sila ay nakaupo at nagtanong tungkol sa ilang bagay na may kaugnayan kay Xiaoyan. Gayunpaman, ang lahat ng mga tanong na ito ay malabong nakayanan at natugunan gamit ang walang malasakit na ekspresyon at tono ni Xiaoyan. Bagamat ang kasalukuyang kalagayan niya ay mukhang malaki ang pinagbago kumpara noon, talagang mahirap para kay Xiaoyan na bumuo ng anumang magandang opinyon tungkol sa babaeng ito. Kahit saan naruroon si Nolan Yanran, natural na susunod din si Liu Ling sa likuran. Ramdam ni Xiaoyan ang peripheral vision ng taong iyon na paulit-ulit na lumilipat sa mga oras na nakikipag-usap siya kay Nolan Yanran. Bagamat hindi nagsasalita ang mukha ni Liu Ling, naramdaman ni Xiaoyan na ang una ay nasa isang uri ng masamang mood at nagkaroon din ng mahinang galit laban sa kanya. Gayunpaman, nagkibit balikat lang si Xiaoyan bilang tugon dito. Wala akong pakialam kung hindi ka masaya. Naglakas loob pa akong agawin ang heavenly flame na tinitignan ni Guhi. Sa paanong paraan mo ako, bilang isang disipulong hindi nakapagtapos, matatakot ako. Sa ilalim ng bahagyang malamig na tingin ni Liu Ling, nakaupo si Xiaoyan sa sala ng halos kalahating oras. Saka lang siya tumayo at nagpaalam sa kanila. Pagkatapos nito, pinaalis siya ni Nolan Jia at ng iba pa habang naglalakad siya palabas ng Nolan clan at dahan-dahang nawala sa kanilang paningin. Nakatingin kay Xiaoyan, na nawala, na may singkit na mga mata, lumingon si Liu Ling at biglang tumawa. Lolo, alam mo ba ang background ng alchemist na ito na tinatawag na Yan Xiao? Bakit?
Nang marinig ang tanong, na-distract si Nolan Jia at agad niyang sinabi na nakakunot ang noo. Si Sir Yan Xiao ay isang natatanging panauhin ng aming Nolan clan. Ang iniisip ko lang ay kung matutulungan niya akong paalisan ang searing poison. Hindi ako nag-aalala tungkol sa kanyang eksaktong pagkakakilanlan. Ang mga kabataan ay dapat magkaroon ng mas malawak na puso. Huwag makaramdam ng pagkapuot sa ilang maliliit na bagay. Maaaring ikaw ay disipulo ni Guhi, ngunit nangangahas akong sabihin na ang guro sa likod ni Yan Xiao ay malamang na hindi mas mahina kaysa kay Guhi. Ang pagiging isang kaaway sa gayong tao ay hindi magiging isang magandang bagay. Napasulyap si Nolan Jia sa nakangiting si Liu Ling at nagsalita ng may kabuluhang boses. Sa kanyang matanda at matalas na titig, natural niyang nararamdaman ang iniisip ni Liu Ling tungkol kay Xiaoyan. Ha ha ha. Nagbibiro siguro si Lolo. Hindi pa kami nagkikita ni Mr. Yan Xiao. Bakit ako magkakaroon ng galit sa kanya? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Liu Ling. Gayunpaman, hindi siya isang ordinaryong tao. Mabilis niyang binawi ang kanyang ekspresyon, inilipat ang kanyang tingin sa bahagyang nakasimangot na si Nolan Yanran at tumawa. Natural na mas maganda kung ganito. Na si Yan Xiao ay maaaring hindi may kumpara sa iyo ngayon, ngunit ang kanyang potensyal ay napakalaki. Kung may pagkakataon ako, gusto ko talaga siyang hilahin sa aming Nolan clan. Bahagyang ngumiti si Nolan Jia. Nang hindi tinitingnan ang naninigas na ekspresyon ni Liu Ling, tumalikod siya at naglakad sa pangunahing pinto. Sumulyap si Nolan Yanran kay Liu Ling na walang magawa na nagkibit balikat at mahinang sinabi. Mas mabuting huwag kang sumubok ng anumang katangahan. Sinabi na ng aking lolo na siya ay isang natatanging panauhin ng angkan ng Nolan. Sa sandaling sinabi niya ang mga salitang iyon, hinailan ng kanyang kamay ang itim na buhok sa harap ng kanyang noo at dahan-daang sinundan si Nolan Jia sa kanyang harapan. Yanran, pagkatapos ng maraming taon, dapat mong malaman kung paano ko. Pinagmamasdan ang kaakit-akit na likod, hindi napigilan ni Liu Ling na sabihin ang mga salitang iyon. Gayunpaman, bago niya masabi ang lahat ng gusto niyang sabihin, si Nolan Yanran, na nakatalikod sa kanya, ay random na iwinagayway ang kanyang macelan, puting malajade na makinis na kamay sa ilalim ng sikat ng araw. Antong hininga siya. Dapat mong malaman na hindi ko nais na pag-usapan ang tungkol sa mga bagay na ito ngayon. Isa ka sa ilang mga lalaking naging kaibigan ko sa lahat ng mga taon na ito. Marahil ay maaari mo akong ilipat sa hinaharap, ngunit hindi bababa sa ngayon, tinatrato kita bilang isang ordinaryong kaibigan. Hindi ko itinatanggi na ikaw ay namumukod Tenji. Gayunpaman, hindi mo pa natutugunan ang aking mga kinakailangan. Sa sandaling sinabi niya ang mga salitang ito, hindi na siya nagtagal pa. Gumalaw siya ng sunod-sunod na yabag at naglakad sa main door. Alam kong mataas ang inaasahan mo. Sa pagkakataong ito ay uupo ako sa trono sa grand meeting para patunayan na ako, si Liu Ling, ay isang magandang kapareha para sa iyo. Habang pinagmamasdan niya ang kaakit-akit na likod na iyon, isang panatikong emosyon ang sumilay sa mga mata ni Liu Ling. Bilang magiging leader sa hinaharap ng Mystic Cloud Sect, ang katayuan ni Nolan Yanran sa Jiama Empire ay halos mas kilala kaysa sa prinsesa ng imperyo. Sa pagmamataas sa puso ni Liu Ling, natural na kailangan niyang supulan ang gayong babae upang mapatunayan kung gaano siya katangi-tangi. Maghintay hanggang sa ikaw ay maging kampyon bago ito talakayin. Isang mahinang gumagalaw na boses ang gumalaw sa pintuan at dahan-daang lumipas. Maghintay ka lang. Nagkibit balikat si Liu Ling, tumalikod at tinitigan ang lugar kung saan nakaupo si Xiaoyan kanina. Siya ay nagbigay ng isang makulimlim na mahinang tawa habang siya ay mahinang bamulong. Hahayaan ko siyang mapahiya sa kanyang masamang hitsura sa grand meeting. Ang disipulo ni Pilking Guhi ay walang pag-aalinlangan, ang pinakatanyag na tao sa Jiama Empire.